Si Park Se-roy ay dating isang napakakulit na mag-aaral na lalaki, kaya madalas siyang pinaparusahan ng guro sa pamamagitan ng pagpapatong ng balde ng tubig sa kanyang ulo. Ngunit sa kaloob-looban niya, siya ay may mabuting puso, kabaligtaran ni John Won, na isang malupit na estudyanteng mahilig mambuli ng kaklase. Si John Won ay isang anak ng mayamang pamilya, kaya walang nagtatangkang labanan siya. Nakita ni Se-roy na hindi makatarungan ang nangyayari kaya agad siyang tumindig, ngunit mabilis siyang pinigilan ng kaibigang si Sua at sinabing, huwag mong galawin ang taong ito. Kapag nasaktan mo siya, maaaring madamay ang buong pamilya mo. Sa kabila ng babala, lakas loob na lumapit pa rin si Se-roy upang pigilan si John Won at pinagsabihan pa ito sa harap ng naguguluhang mga kaklase. Labis itong ikinahiya ni John Won. Bilang ganti, patuloy niyang pinahirapan ang kaibigan ni Se-roy upang patunayan ang sarili. Hinamon ni John Won si Se-roy kung gusto niyang makipaglaban. Nang malapit na silang magkasuntukan, pumasok ang guro sa silid. Ngunit binaliwala lamang ito ni John Won at patuloy na pinahirapan ang mga kaibigan ni Se-roy. Dahil sa takot ng guro sa impluwensya ng mayamang pamilya ni John Won, nagbulag-bulagan na lamang ito. Napansin ito ni John Won kaya lalo pa niyang inudyukan si Se-roy. Se-roy, na hindi na makapagpigil, ay agad na sinugod si John Won. Hindi niya namalaya na ang kanyang ginawa ay nagdala ng panganib sa buong pamilya niya. Ang ama ni Se-roy, na nagtatrabaho sa kumpanya ng ama ni John Won, ay agad na ipinatawag ng manager. Samantala, si Se-roy naman ay pinarusahan ng vice principal, na hinato siya ng pamalo, habang pinapanood ni John Won upang siya ay mapahiya. Sa huli, ang principal ay yumuko at humingi ng paumanhin kay John Won. Sa sandaling yun, dinala ng ama ni Jun Won si Se-roy at ang kanyang ama. Sa unang tingin, mukhang makatwiran ang ama ni Jun Won. Napagtanto ng presidente na matagal nang nagtatrabaho ang ama ni Se-roy, kaya't ayaw niyang patalsikin si Se-roy sa paaralan o ay pakulong siya. Labis itong ipinagpasalamat ng ama ni Se-roy. Ngunit pinilit ng presidente si Se-roy na lumuhad at humingi ng tawad sa kanyang anak. Si Se-roy, na isang matuwid at matigas ang prinsipyo, ay tumangging gawin ito. Sinabi niya, tinuruan ako ng aking ama na huwag kailanman ibaba ang aking dignidad. Nang marinig ito, labis na nagalit ang presidente, ngunit sa kabila nito, nagalak ang ama ni Se-roy. Sinabi niyang ipinagmamalaki niyang magkaroon ng isang anak na matuwid. Nang marinig ito, nakaisip ng nakakatakot na ideya si Jun Won, at lalo pang nagalit ang presidente. Agad niyang pinatalsik sa trabaho ang ama ni Se-roy. Labis na nalungkot si Se-roy sa nangyari dahil sa kanyang ginawa. Pinipigilan niya ang kanyang galit habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao ngunit wala siyang magawa. Ang mag-ama ay nagpunta sa isang pub at nag-usap ng masinsinan. Sinabi ng ama na masaya siya dahil lumaki si Se-roy bilang isang matuwid na tao. Kung tayo ay matuwid, wala tayong dapat pagsisihan, sabi niya. Masayang nag-inuman ang dalawa, hindi nila alam na nagsisimula na ang isang trahedya. Kinabukasan, sa anunsyo sa paaralan, nalaman na si Se-roy ay pinilit na tumigil sa pag-aaral. Dahil dito, nawalan din ng trabaho ang kanyang ama, kaya't ang mag-ama ay parehong nawalan ng patutunguhan. Ginamit ng ama ni Se-roy ang lahat ng ipon niya upang magbukas ng isang maliit na restoran. Madalas dumalaw si Sua dito upang kumain kasama si Se-roy. Sa mga panahong ito, isang malaking insidente ang nangyari. Hindi inaasahan, gusto rin pala ni John Won si Sua. Sinubukan niyang manligaw kay Sua, ngunit si Sua ay may gusto kay Se-roy kaya't hindi niya ito pinansin. Dahil dito, lalong nagalit si John Won sa pamilya ni Se-roy. Isang gabi, habang nagde-deliver ng pagkain gamit ang motor ang ama ni Se-roy, sinadya ni John Won na banggain siya gamit ang kotse mula sa likuran. Dahil dito, nahulog ang ama ni Se-roy sa bangin at agad na namatay. Ang pagkamatay ng kanyang nag-iisang mahal sa buhay ay nagdulot ng matinding lungkot kay Se-roy. Bukod pa rito, ang ama na namatay ay ang taong labis na minahal at hinangaan ni Se-roy. Habang nagdadalamhati siya, biglang dumating ang pulis at ipinahayag na ang panig ng salarin ay nais makipagkasundo. Nararamdaman ni Se-roy na lubhang binabastos nila ang halaga ng buhay ng tao. Habang kinukuha ni Sua ang mga dokumentong nalaglag sa lupa, bigla niyang napansin ang larawan ng sasakyan sa litrato ni Jun Won. Naalala niya ang plaka ng kotse, at tugma ito sa nasa larawan. Malinaw na inayos ng pulis at ng mayamang pamilya na may ibang tao ang umako ng kasalanan sa halip na si Jun Won. Dahil sa matinding galit, agad na hinanap ni Se-roy si Jun Won. Gabi na noon at umuulan, nang matagpuan niya si Jun Won sa hardin ng ospital. Nang makita ni John Won si Se-roy, siya ay nagulat at natakot, kaya't napaupo siya sa lupa. Ibinuhos ni Se-roy ang lahat ng kanyang galit at puot kay John Won. Para kay Se-roy, ang kanyang ama ay ang buong mundo, ngunit ang masamang taong ito ay walang awang kinuha ang lahat mula sa kanya. Binugbog ni Se-roy si John Won hanggang mawalan ito ng malay. Sa sandaling yun, kinuha niya ang isang bato, may balak patayin si John Won. Ngunit dumating si Sua kasama ang mga pulis at napigilan siya. Itinutok ng mga pulis ang kanilang baril at inutusan si Se-roy na ibaba ang bato, kung hindi, sila ay magpapaputok. Nang makita nilang hindi ibinababa ni Se-roy ang bato,
Isa sa mga pulis ang naglagay ng bala at handang kalabitin ang gatilyo. Sa kritikal na sandali, tumayo sa pagitan nila si Sua at humadlang. Pinayuhan niya si Seiroy na magpakalma. Sinabi niya na kung makikita ng kanyang ama ang kanyang ginagawa, tiyak na malulungkot ito. Ang pag-iisip sa kanyang ama ay unti-unting nagdala ng katahimikan kay Seiroy, at ibinaba niya ang bato. Binawi ng mga pulis ang kanilang mga baril, ngunit iniwan nila si Seiroy sa gitna ng matinding paghihirap. Napaiyak siya sa sakit at galit dahil hindi niya magawang maghiganti. Pagkatapos ng insidente, si Seiroy ay ikinulong. Dumalaw ang presidente upang kausapin siya at sinabi na patatawarin siya kung luluhod at hihingi siya ng tawad. Nang marinig ito, agad na nagalit si Seiroy. Sinabi niya, ang taong kailangang lumuhod ay ang anak mo. Sa narinig, nagalit ang presidente at agad siyang tinakat. Sinabi niya, tingnan natin kung gaano kita pahihirapan gamit ang batas. Alam ng presidente na malapit si Sua kay Seiroy, kaya't agad niyang ipinatawag si Sua sa kanyang bahay. Alam niyang wala itong sapat na pera para makapagpatuloy sa pag-aaral, kaya't sinubukan niyang suhulan si Sua upang magbigay ng paborableng testimonya para sa kanyang anak. Tinanong ni Sua kung magkano ang handa nitong ibigay. Natuwa ang presidente sa sagot ni Sua at humalakhak ng malakas. Sa mga sandaling yon, biglang dumating si John Won. Si John Won, labis na nagsisisi, ay nais sanang sumuko at akuin ang kanyang kasalanan. Ngunit mariing tinutulan ito ng presidente. Iginiit niya na hindi maaaring madungisan ang pangalan ng kanyang tagapagmana. Sinabi niyang si John Won ang magmamana ng kanilang kayamanan at hindi maaaring magkaroon ng kriminal na record. Dahil dito, napilitan si John Won na sundin ang kanyang ama, kahit na ibig sabihin nito ay magiging mas malupit siya. Dinala siya ng presidente sa isang farm. Kumuha siya ng isang manok at iniutos kay John Won na patayin ito. Pinilit ng presidente ang kanyang anak na maging mas marahas at walang awa, dahil ang laki ng kayamanang ipapamana ay nangangailangan ng isang taong handang gumawa ng kahit ano. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sinunod ni John Won ang utos ng kanyang ama. Nang makita ito, tumawa ng malupit ang presidente, tila nagagalak sa pagsunod ng kanyang anak. Kinabukasan, ginanap ang paglilitis kay Seiroy. Hinatulan siya ng korte ng 3 taong pagkakakulong dahil sa kasong manslaughter. Nalaman na ang presidente ang pumatay sa taong umako ng kasalanan at saka itinuro si Seiroy bilang salarin. Labis na nagdamdam si Seiroy nang malaman ito, ngunit wala siyang magawa. Binayaran ang direktor ng pulis at pinilit siyang manahimik. Sa unang araw ni Seiroy sa bilangguan, pinilit siyang lumuhad ng mga nakatatandang preso, ngunit tumawa lamang siya ng malakas, na nagdulot ng kalituhan sa kanila. Lumabas na ang presidente pala ang nag-utos na ilagay ang mga preso na ito upang gawing mas mahirap ang buhay ni Seiroy. Dumating si Sua upang magtangkang bisitahin si Seiroy at nakita ang kanyang mga pasa sa mukha. Lumuha siya sa kalungkutan at nagsisi. Agad niyang ipinahayag ang buong katotohanan at sinabi, ako ang nagtraidor sa iyo upang magkaroon ng pera para makapag-aral. Hindi tinuligsa ni Seiroy si Sua at nagpaalam. Sinabi pa niyang talagang gusto niya si Sua at kapag nakalabas siya sa bilangguan, tiyak na hahanapin siya. Hiniling ni Sua na sana maging mayaman si Seiroy pagkatapos ng kanyang paglaya, upang makapaghiganti sa mayamang pamilya. Nagpaalam silang dalawa na may pangako sa isa't isa. Mula noon, palagi nang naaalala ni Seiroy ang kanilang tunggalian laban sa mayamang pamilya. 3 taon ang mabilis na lumipas. Dumating ang araw ng paglabas ni Seiroy mula sa bilangguan. Sa kanyang pananatili doon, nakipagkaibigan siya sa isang kilalang gangster. Ang boss ng grupong ito ay labis na nakapagbigay ng impluensya kay Seiroy. Ang unang ginawa ni Seiroy pagkakalabas niya mula sa bilangguan ay pumunta sa pub kung saan siya huling nakita kasama ang kanyang ama. Ipinangako ni Seiroy sa kanyang ama na tiyak na maghihiganti siya. Una, inipon ni Seiroy ang lahat ng impormasyon tungkol sa Jenga Tycoon Group, pati na ang sitwasyon ng anak nitong si John Won. Sinundan niya ang address ng liham na ipinadala ni Sua kay Seiroy, patungo sa isang mataong kalye sa Itaewon. Ang araw na iyon ay isang festival, kaya't puno ng tao ang kalsada at masaya ang paligid. Habang si Seiroy ay naguguluhan, biglang dumating si Sua at niyakap siya. Laking gulat at saya ni Seiroy sa hindi inaasahang pagtanggap. Inakay siya ni Sua upang uminom. Sinabi ni Sua na magtatrabaho siya sa kumpanya ng pamilya ni John Won, ngunit hindi ito ipinagsigawan ni Seiroy. Sinabi rin niyang magtatrabaho siya sa isang barko ng karagatang pangkalakalan sa loob ng 7 taon, dahil magkakalayo sila ng 7 taon. Medyo nalungkot si Sua nang marinig ito. Kinabukasan, nagsimula ng magtrabaho si Seiroy sa barko. Mabilis na lumipas ang 7 taon. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Sua para sa Jenga Conglomerate at naging matagumpay siya. Malaki ang respeto sa kanya ng presidente, ngunit si John Won ay patuloy pa rin nanliligaw sa kanya sa loob ng 7 taon, at hindi pa rin siya napapaamo, dahil si Sua ay patuloy na nagmamahal kay Seiroy sa kanyang puso. Pagkatapos ng trabaho, agad na umalis si Sua sa kumpanya at nagtungo sa Itaewon Street, kung saan nagkaroon sila ni Seiroy ng pangako na magkikita muli pagkatapos ng 7 taon. At totoo nga, nandyan si Seiroy, naghihintay sa kanya.
Tumingin si Sua sa kanya nang may kumikislap na mga mata pagkatapos ng maraming taon ng pagkakalayo. Hindi niya inaasahan na ang mga simpleng salita ni Seiroy, 7 taon na ang nakararaan, na magtatayo siya ng isang restaurant, ay naging totoo. Ang pangalan ng restaurant ay Dan Bam. Ngayon ay ang araw ng pagbubukas, kaya't punong-puno ng excitement ang lahat. Ngunit, sino ang mag-aakalang pagkatapos ng buong araw na paghihintay, wala ni isang customer ang pumasok sa restaurant, samantalang napakamahal ng rente sa Itaewon Street. Katabi ng restaurant ni Seiroy ang Itaewon High School. Isang grupo ng mga batang babae ang nangbubuli sa ibang batang babae, ngunit sa malas, nakatagpo sila ng isang matigas ang ulo na batang babae, si Yiso. Kinuha ni Yiso ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-live broadcast online. Agad itong naging viral, kaya't naging sikat siya. Dahil sa video na ito, dumating ang ibang magulang at sinaktan si Yiso. Ngunit hindi nila inaasahan na ang buong eksena ay na-record ng kaibigan ni Yiso. Si Yiso ay tunay na isang halimbawa ng tapang at lakas ng loob. Pinatahimik niya ang nanay na nagalit at sinaktan siya, na halos hindi makapagsalita ang babae. Ang ina ay nagwasiwas ng kamay upang sampilan siya, ngunit naharang siya ni Seiroy. Hindi inaasahan, kinuha ni Yiso ang pagkakataon at tinampal pabalik ang ina. Hindi alam ni Seiroy ang nangyari, kaya't hinabol niya si Yiso at tinanong kung bakit hindi siya humingi ng paumanhin. Nagpanggap si Yiso na ang kanyang ama ay namatay dahil sa kanya. Habang naghihintay siyang bumangon, sinungaling na tinukso siya ni Yiso sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang ulo sa pinto at pagsasabing, "Sinungaling ka, tanga." Lumabas na si Yiso ay may matigas na personalidad, katulad ni Seiroy. Madalas niyang pinapalakas ang ulo ng principal ngunit hindi magawang pagsabihan. Samantala, sa kumpanya ng Janga, ipinresenta ni John Won ang isang plano upang magbukas ng isang inuman sa Itaewon Street. Hindi inaasahan, tumutol si Sua. Nakita ng presidente na hindi maayos ang plano, kaya't pinunit niya ang papel at binigyan ng sampal si John Won dahil 3 buwan nang nalulugi ang store sa Itaewon. Pagkatapos nito, ibinigay lahat ng mga tindahan sa Itaewon kay Sua upang pamahalaan. Galit na galit si John Won at nagpunta kay Sua upang magbigay ng banta. Ngunit matigas din si Sua at tumugon ng banta pabalik. Sinabi niya, "Sigurado ka bang ikaw ang magmamana dahil may anak ang presidente sa labas?" Ang anak na yun ay kaibigan ni Yiso. Ngayon, sina Gunsu at Yiso ay nagpunta sa Itaewon gamit ang motorsiklo upang maglaro. Hindi inaasahan, dahil sa biglaang pagpreno upang maiwasan ang mga tao, lumipad si Yiso ng mataas. Sa oras na yun, si Seiroy ay namimigay ng mga leaflet malapit sa kanya. Nang makita ang panganib, agad siyang tumakbo upang tulungan si Yiso. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Yiso, bigla siyang naalala na siya ang batang matigas ang ulo. Nang tanungin ng kanyang kaibigan, agad na inuntog ni Yiso ang ulo nito. Noong una, si Seiroy ay mag-uumpisang magsalita kay Yiso, ngunit bigla siyang nawala ng malay at bumagsak. Agad naman dinala nila si Seiroy sa ospital. Dahil sa labis na pagod, nawalan siya ng malay. Samantala, nalaman ng presidente na nagbukas si Seiroy ng restaurant sa Itaewon, kaya tinutusan niya si Sua na gumawa ng paraan upang saktan si Seiroy. Naguluhan si Sua dahil may nararamdaman siya para kay Seiroy, ngunit ang pera ay nakapagpalabo sa kanyang konsensya. Pinakinggan niya ang utos ng presidente. Sa kabilang banda, nagising si Seiroy sa ospital dahil sa sobrang pagod. Pinuna ni Yiso ang paggamit ng leaflet sa advertising na outdated na. Mabait niyang sinabi kay Seiroy kung paano mag-advertise sa mga social media upang mas mabilis na umunlad. Isinulat ni Seiroy ang mga suhestyon at nagpaalam sa kanya. Sa gabing yun, pumunta si Yiso at ang kanyang mga kaibigan sa abalang Janga restaurant upang subukan ito. Totoo nga, maraming customers ang naruroon. Nang pumasok sila, napansin ni Yiso na may 2 tao na wala pang 18 taong gulang, kaya pinabalik niya sila. Kaya't nagdesisyon ang 3 na pumunta sa Dan Bam, na nasa kabilang panig ng kalsada. Pagpasok nila sa Dan Bam, nakatagpo sila kay Seiroy. Dahil walang customers, kahit alam niyang hindi pa sila 18, pinayagan pa rin niyang pumasok ang grupo. Umupo si Yiso at agad niyang napansin na walang customers dahil mukhang sobrang shabby ng restaurant. Samantala, naglakad-lakad si Seiroy upang malaman kung bakit walang customers ang restaurant. Sa kanyang paglalakad, aksidenteng nakatagpo siya kay Sua at ikinwento niya na 2 buwan na niyang iniisip kung bakit walang customers ang restaurant. Pagdating ni Sua sa store, napansin niyang ang grupo ni Yiso ay hindi pa 18 taong gulang, kaya agad niyang tinawagan ang mga pulis. Sa loob ng restaurant, ang kaibigan ni Yiso ay may disrespectful na ugali sa mga empleyado. Agad na ipinagtanggol ni Seiroy ang mga empleyado at pinagalitan ang lalaki. Sinabi niya na kailangang maging makatarungan. Ang batang lalaki ay lasing at nagsimula siyang mag-insulto. Hinihila pa ang kwelyo ni Seiroy at nais siyang saktan. Hindi inaasahan, nang subukan niyang suntukin si Seiroy, mabilis na lumabas ang isang empleyado at pinigilan siya. Dahil dito, tinamaan ng empleyado ang batang lalaki, na nagresulta sa pagkawala ng malay nito. Sa wakas, kinuha ng empleyado ang napakainit na hot pot at ibinuhos ito diretso sa mga paa ng batang lalaki.
Lumabas na ang empleyado ay isang thug. Sa puntong yun, dumating ang mga pulis at sinabi nilang may nag-report na may mga minor de edad sa loob. Dahil dito, sila ay lahat inaresto at dinala sa istasyon. Ang normal na parusa ay ang pagpapasara sa restaurant ng 2 buwan. Dahil dito, nagalit si Song Kwan at nagulo ang paligid. Sa puntong yun, dumating si John Won upang tulungan ang kanyang kapatid. Ayon sa utos ng presidente, tawa siya ng tawa nang makita niyang nabigo si Seiroy. Labis na galit si Seiroy, at nang makita ng mga pulis na anak ito ng presidente, agad nilang kinaligtaan ang insidente. Ngunit hindi inaasahan, pinigilan ni Seiroy ang mga pulis na baliwalain ito. Sinabi niyang dapat tratuhin siya tulad ng isang taong may sala at tinanong kung bakit siya pinapalampas dahil lang sa mayaman ang pamilya nila. Hindi maintindihan ni Seiroy kung bakit natatakot ang mga pulis sa anak ng tycoon. Pagkatapos magsalita, tumayo si Seiroy at naglakad palayo. Nakita ito ni Iso at tinahak siya, sinabing nawala na ba siya ng isip. Ang pagpapasara ng 2 buwan ay magdudulot ng pagkalugi sa restaurant. Binatikos siya ni Iso dahil sobra siyang diretso at hindi marunong magpakumbaba, ngunit sinabi ni Seiroy na siya ay isang tao na mahilig magwasak. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo. Dumating si John Won at sinadyang binanggit ang tungkol sa kung paano niya pinahamak ang ama ni Seiroy noon. Pinukaw nito si Seiroy upang salakayin siya, ngunit natutunan na ni Seiroy mula sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Sinubukan niyang maging matiisin, ngunit sobrang yabang ni John Won. Inanunsyo ni Seiroy na bubuklatin niya ang kaso kung saan pinatay ni Junwon ang kanyang ama. Sinabi niyang tiyak niyang papanagutin si John Won sa kanyang mga kasalanan. Nang marinig ito, natarante si Junwon, at si Iso naman, na nasa tabi, ay nagsimulang magkaroon ng interes kay Seiroy. Nais niyang tulungan siya sa paghihiganti. Dahil sa kanilang away, naparusahan si Iso at Jonso sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa paligid ng paaralan at pinagawa silang magsulat ng 100 na ulat ng pagpaparusa. Ngunit hindi sumunod si Iso at imbes na magsulat, nag-drawing na lang siya ng larawan ni Seiroy. Labis siyang humanga sa estilo ni Seiroy. Araw-araw ay dumadaan si Iso sa tindahan ni Seiroy, kahit na sarado ito. Isang linggo ang lumipas at sumapit ang bagong taon. Nagtipon ng lahat upang ipagdiwang ang bagong taon. Pumasok si Iso sa isang bar upang ipakita ang kanyang ID at ipagmalaki na siya ay 18 taong gulang na. Kahit na nag-iinuman si Iso kasama ang mga kaibigan, hindi siya masaya dahil tanging si Seiroy lamang ang naiisip niya, ang taong tumulong sa kanya noon. Wala siyang ibang maisip kundi siya. Samantala, nakatagpo si Seiroy ng pagkakataon na makausap si Sua sa isang pamilyar na tindahan. Hindi niya alam na siya pala ang nag-report sa kanya sa pulis, na naging dahilan ng pagsasara ng kanyang restaurant ng 2 buwan. Malapit na niyang ipagtapat ang nararamdaman niya para kay Sua, ngunit hindi niya ito nagawa. Matapos mag-inuman, nais nang umuwi ni Iso, ngunit bigla siyang hinabol ng isang pervert na nakasama niyang uminom. Gusto siyang gahasain ng lalaki, ngunit matigas na tumanggi si Iso. Patuloy siyang pinipilit, kaya't nagbigay siya ng pera upang palayasin ito. Ngunit na-offend ang lalaki at agad siyang sinaktan. Nagpatuloy ang lalaki sa pang-aabala, kaya't nag-struggle si Iso upang makawala. Dahil dito, lalong nainis ang lalaki at patuloy siyang hinabol. Walang magawa si Iso kundi tumakbo at pumasok sa isang maliit na eskinita. Tumakbo si Iso papasok sa men's restroom. Doon ay muli niyang nakatagpo si Seiroy. Nahihiya si Seiroy, ngunit ngumiti si Iso. Kanina, ang bastos na lalaki ay tumakbo papunta roon at nagkunwaring kalmado. Sinubukang hilahin si Iso at sinabing siya raw ang nobyo niya. Ngunit nakita ni Seiroy ang sugatang mukha ni Iso at agad niyang napansin na may mali. Dahil dito, humingi si Iso ng tulong kay Seiroy, kaya't agad na pinukpok ni Seiroy ang lalaking yon. Tumakas silang dalawa, at sa pagkakataong yon, nakatagpo sila kay Sua na kaka-rating lang. Kaya 3 tao silang tumakbo ng sabay-sabay. Hindi pa naranasan ni Iso ang tumakas ng ganito kaligaya. Nang makita ni Sua na pinapansin ni Seiroy si Iso, nakaramdam siya ng pagkainggit. Nang mga sandaling yon, nagsimula nang maghiwalay ang dalawa patungo sa kani-kanilang bahay, nang biglang huminto si Iso. Nagdesisyon si Iso na anyayahan si Seiroy para uminom bilang pasasalamat sa pagtulong niya sa kanya kanina. Sinabi ni Iso na tutulungan niyang i-promote ang restaurant ni Seiroy sa kanyang Instagram. Habang si Seiroy ay nagpunta upang kumuha ng tubig, ang 2 babae ay naiwan, nagkaroon sila ng isang dramatikong pag-uusap. Nagmamagaling si Sua at sinabi na si Seiroy ay may gusto sa kanya noong nakaraang 10 taon. Nang marinig ito ni Iso, sinabi niyang gusto rin niya si Seiroy. Ang tensyon sa pagitan nila ay tumaas, at pareho nilang pinuna ang isa't isa, na nagdulot ng isang matinding tensyon sa kanilang usapan. Sinabi ni Sua na dahil kay Iso, napilitan magsara ng hindi inaasahan ang restaurant ni Seiroy. Matalino si Iso, binalikan siya ni Iso at tinanong kung sinabi ba ni Sua sa mga pulis. Dahil dito, biglang nakaramdam ng guilt si Sua. Hinusgahan ni Iso si Sua dahil naglakas loob itong ipagsaksak si Seiroy sa likod. Inamin ni Sua ang kanyang ginawa at hinamon si Iso.
Sinabi ni Sua na kahit ano pa ang mangyari, mamahalin pa rin siya ni Seiroy. Nang bumalik si Seiroy na may dalang tubig, inamin ni Sua ang lahat. Sinabi niyang ipinaalam niya sa mga pulis dahil akala niyang patatawarin siya ni Seiroy dahil sa akal ang gusto siya nito. Ngunit sinabi ni Seiroy na medyo nadismaya siya sa kanyang ginawa. Nahihiya at nalulumbay si Sua, kaya siya na mismo ang nagpasya na umalis. Samantalang nagpatuloy si Iso at Seiroy sa pag-inom at nag-usap pa. Dito, tinukoy ni Iso ang lahat ng aspeto na kailangan pang pagbutihin ng restaurant, mula sa dekorasyon, mga tauhan, hanggang sa menu, hanggang sa uminom si Seiroy at inamin ang lahat ng nasa kanyang puso, na lalong nagpatindi ng paghanga ni Iso sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo si Seiroy, ngunit sobrang lasing kaya siya ay nahulog sa lupa. Hindi maintindihan ni Iso kung kailan siya nahulog sa kanya, sinusuportahan siya, at bigla na lang siyang hinalikan ng may pagmamahal. Biglang nagising si Seiroy sa ospital. Hindi niya naalala ang halik na yon. Sa oras na yon, ipinagtapat ni Iso sa kanyang ina na may gusto siya sa isang lalaki. Sinabi niyang nahaharap siya sa isang mahirap na sitwasyon at may hinanakit, ngunit sa hindi malamang dahilan, nahulog siya rito at hindi makalabas. Agad na pinigilan siya ng kanyang ina dahil natatakot itong magdusa ang kanyang anak. Nagtanong si Iso kung dapat ba niyang ipagpatuloy o itigil. Nag-flip siya ng coin, at kung heads, ititigil niya. Hindi inaasahan, heads na ang lumabas. Nang makita ito, nagdesisyon si Iso na ituring ito bilang isang desisyon na nakatagilid. Sobrang saya ni Iso na agad siyang tumakbo patungo sa pub ni Seiroy. Pagkakita niya sa kanya, agad siyang nahulog sa kanya. Nagdesisyon si Iso na maging manager ng restaurant upang matulungan siyang maabot ang kanyang hindi natapos na pangarap. Hindi inaasahan, dumating din ang anak ng isang tycoon na illegitimate upang magtrabaho doon. Si Jin Soo ay anak ng isang kabit, kaya't madalas siyang inaabuso ni Jin Wan. Ang ina naman niya, dahil sa pagsunod sa kanyang kasintahan, iniwan si Gonsu. Ang galit na presidente ay pinaalis din siya. Sa loob ng maraming taon, namuhay si Jinsu na parang ulila. Kailangan niyang gumawa ng lahat ng paraan upang mabuhay. Dahil nakita niya ang kabutihang loob ni Seiroy, nagdesisyon siyang magtrabaho para sa kanya. Kaya't ang buong restaurant ay may 5 tao lamang. Sinabi ni Seiwan na hindi kailangan ng maliit na restaurant ng manager, ngunit agad na ipinakita ni Iso ang mga dahilan kung bakit hindi magtatagumpay ang restaurant. Ang una ay ang staff na hawak ang pagkain sa kanilang mga kamay. Dahil dito, mararamdaman ng mga customer na madumi. Walang mga tipikal na pagkain nasa menu, kaya't nahihirapan ang mga customer sa pagpili. Walang background ang restaurant para mag-check-in ang mga customer. Bukod pa dito, ang pagkakapreparar ng pagkain ay hindi kaakit-akit. Matapos tikman, nais nilang isuka ito. Pagkatapos marinig ito, labis na humanga si Seiroy kay Iso. Agad niyang ginawa siyang manager ng restaurant. Inutusan niya ang lahat na sundin ang mga utos ni Iso. Sa ganitong takbo ng mga pangyayari, magiging isang malaking shareholder ang taong ito at maaaring mapatalsik ang chairman. Agad na nagpunta ang nag-aalalang presidente upang makipagkita sa babaeng direktor at tinanong kung mayroon pa siyang ibang mga ideya. Dito, unang giniba ni Iso ang pader upang mapalawak ang lugar. Ginamit niya ang kanyang talento sa disenyo upang i-redesign ang restaurant, at mabilis na naging maganda ang espasyo na pwedeng pag-check-in ng mga tao at kuhanan ng mga larawan. Hindi nagtagal, muling binuksan ang day shop, at ginamit ni Iso ang mga social network upang i-promote ang pub. Kilala ang kanyang Instagram, kaya't maraming tao ang naging interesado, salamat sa kanya. Puno ng tao ang Danbam Pub, at may mga naghintay pa sa labas. Bagaman abala ang mga staff, masaya naman ang lahat. Nakita ito ni Sua at labis na nagalit, habang si Seiroy sa loob ay labis na ipinagmamalaki si Iso. Sa araw na yon, tumaas ang kanilang kita ng higit sa 3 million won. Kinabukasan, naglakad ang presidente at si Sua sa Itaewon Street upang imbestigahan ang sitwasyon. Inamin ng presidente na nais niyang pakasalan ni Sua ang kanyang anak na si John Won, ngunit labis na ayaw ni Sua sa kanya kaya't hindi siya sumagot sa mga sinabi ng presidente. Ginamit ng presidente ang pagkakataon na ito upang dalhin si Sua sa harap ng Danbam Restaurant. Nang makita nilang puno ang restaurant, inutusan ng presidente si Sua na gumawa ng paraan upang sirain ang restaurant na ito. Ilang araw pagkatapos, patuloy pa ring matao ang restaurant, tulad ng unang araw. Ngunit dahil nag-leave ang chef, si Seiroy ang kailangang pumasok at magluto sa halip. Patuloy pa rin ang maayos na takbo ng trabaho. Nang sumunod na araw, nagreklamo ang mga customer na may buhok sa pagkain. Nagreklamo rin ang mesa sa tabi na bland daw ang pagkain. Ang pagiging pabaya ni Chef Hyun-yi sa kanyang trabaho ay ikinagalit ni Iso. Pinagalitan niya ang chef at sinabing kailangan nitong mag-focus sa trabaho. Pagkatapos ay nais ni Iso na pwedeng tanggalin siya sa trabaho upang hindi magsara ang restaurant. Tinawag ni Seiroy ang chef upang ituro ang problema, ngunit dahil mabait siya, hindi niya ito tinanggal at bigla pa niyang dinobel ang sweldo ni Hyun-yi. Nais ni Seiroy na magsikap si Iso at maging karapat-dapat sa perang tinanggap niya. Kasabay nito, nagbigay siya ng talumpati upang palakasin ang espiritu ng lahat.
Dapat magkaisa ang lahat at magsikap ng sabay-sabay. Si Hiso lang ang medyo malungkot dahil hindi siya pinakinggan ni Seiroy. Kinabukasan, hindi sinasadya ni Hiso na makasalubong ang isang grupo ng mga barkada ng mga bully. Pumunta sila doon at nais nilang habarin siya upang pagtawanan. Buti na lang at dumating si Gonzo sa tamang oras, at sa isang pagtatalo nila ng mga kaklase, inamin ni Hiso na siya ang nag-utos sa mga pulis upang gawing dahilan ng inuman na nangyari noong araw na yun. Dito, bigla niyang na-realize na mali ang kanyang pagkakaakusa kay Sua, kaya't pinagtatadya kanya ang kaibigang yun. Sa mga sumunod na araw, madalas pumunta si Hiso upang suriin ang mga luto ni Hyunyi. Dahil dito, lalo pang gumaling si Hyunyi sa pagluluto. Matagumpay na naresolba ni Seiroy ang mga internal na alitan at napataas ang restaurant. Samantala, sa pub, si Sua ay nakaupo at iniisip ang mga sinabi ng presidente. Sinabi nito kung anong panig ang nais ni Sua. Sobrang sakit kaya uminom siya hanggang sa malasing. Sa daan pa uwi, hindi sinasadyang nakasalubong siya ni Seiroy at ang kanyang grupo. Dahil alam nilang ito ay isang pribadong usapin, isa-isa silang umalis. Tanging si Hiso na lang ang natira. Si Sua, sa kalasinggan, ay inamin ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ang kumikislap na mga mata ni Sua ay tumago sa puso ni Seiroy. Ang atmosfera ay biglang naging romantiko. Papalapit na ang mukha ni Sua upang halikan si Seiroy sa harapan ni Hiso. Nang halos magdikit ang kanilang mga labi, agad na ginamit ni Hiso ang kanyang kamay upang pisilin ang bibig ni Sua at itulak siya palayo. Pagkatapos ng lahat, nais ni Hiso na manatiling buo ang mga labi ni Seiroy. Si Sua ay nahihiya, ngunit dahil nais niyang asarin si Hiso, patuloy niyang tinanong kung makakasama sila sa pagkain kasama ang grupo ni Seiroy. Hindi na kayang tumanggi ni Seiroy kaya pumayag siya, na nagdulot ng labis na hindi komportableng atmosfera sa buong grupo, lalo na kay Hiso. Sinabi ni Sua na ang dahilan kung bakit matagumpay ang Jungle Group ay dahil nag-ooperate sila sa anyo ng isang restaurant chain. Bukod pa rito, ang presidente ang lumikha ng recipe kaya sila naging matagumpay. Agad na ipinahayag ni Seiroy ang kanyang hangarin. Sinabi niyang gagawin niyang mas malaking franchise chain ang Danbam Restaurant kaysa sa Jungle Group. Nang marinig ito, labis na natuwa ang lahat. Itinaas ng buong grupo ang kanilang baso upang tuparin ang pangarap na ito. Pagkatapos uminom, nagkaroon ng isang dramatikong pag-uusap sina Sua at Hiso sa banyo. Sinabi ni Hiso na mayroon siyang oppositional defiant disorder. Inamin niyang talagang gusto niya si Seiroy. Kung may humadlang sa kanya, gagamitin niya ang anumang paraan upang sirain ang taong yon. Hindi inaasahan, hindi nagpatalo si Sua. Idineklara niyang kung gusto niya, maglalaban sila hanggang sa huli. Samantala, sa opisina ng presidente ng Jenga Group, sinabi ni Sua na matagumpay ang Jenga Pub. Puno sila dahil sa pamamahala ni Hiso. May mataas na IQ na 162 si Hiso. Sinabi rin ni Sua na nais ni Seiroy na gawing isang franchise restaurant chain ang Danbam. Nang marinig ito ng presidente, medyo nag-alala siya, natatakot siyang magiging kakumpetensya ng Danbam ang Jenga sa hinaharap. Ang bahagi ng Danbam ay patuloy na damadami. Plano ni Hiso na mag-recruit ng mas maraming tao upang maghanda sa pagpapalawak ng restaurant. Sa halip na tumanggap ng sahod, makakatanggap siya ng 20% komisyon. Sa kasamaang palad, nalaman ng ina ni Hiso na siya ay huminto sa kolehiyo upang magtrabaho sa isang bar at labis itong nagalit. Ngunit sinabi ni Hiso na gusto na niyang makilala si Seiroy at nais niyang magsikap para magtagumpay, kahit na magkamali. Hindi magkasundo ang ina at anak. Kinailangan ni Hiso na magpaalam sa kanyang ina, pagkatapos ay kinuha ang kanyang backpack at umalis sa bahay. Habang malungkot siyang nakatayo sa tulay, dumaan si Seiroy. Alam niyang pinaalis siya ng kanyang ina dahil huminto siya sa kolehiyo upang magtrabaho kasama siya. Labis na nagpapasalamat si Seiroy, at sa parehong panahon, nakaramdam siya ng awa para kay Hiso. Pinatibay niya ito sa isang inosenteng paraan, ngunit nagdulot ito ng malaking kasiyahan kay Hiso. Nagkasundo silang tutulungan ng store na maabot ang culinary peak at maging isang franchise chain na lalampas pa sa Jenga Group. Nagtayo silang dalawa sa tulay, nag-uusap tungkol sa hinaharap hanggang sa sumikat ang araw. Dahil ang restaurant ay patuloy na lumalaki, kailangan itong mag-recruit ng mas maraming staff. Hindi inaasahan, ang mga dumating na aplikante para sa interview ay mga taong hindi kayang magtrabaho. Mamaya, dumating ang isang napakagandang babae upang mag-apply para sa trabaho. Nang makita ng mga empleyado at ni Seiroy ang babae, natuwa sila. Nang makita ito ni Hiso, agad niyang tinanggihan ang babae, na labis na ikinalungkot ng empleyado. Sa huling bahagi ng interview, dumating ang isang itim na lalaki na nag-apply. Ang pangalan niya ay Tony, at siya ay isang Polish-Korean. Inisip ni Hiso na okay lang, kaya tinanggap niya agad si Tony dahil nais niyang lumago ang Danbam Pub ng higit pa kaysa sa Icewo. Tinawagan nila ang istasyon ng telebisyon upang mag-request ng interview, at hindi inaasahan, pumayag sila para sa isang recording session. Nang matanggap ni Seiroy ang balitang ito, labis siyang natuwa. Hindi niya napigilan at sinabi ito kay Sua. Naglakad silang dalawa at nag-usap ng marami.
Nakita ito ni John Won at labis siyang nagselos. Pumunta siya sa bahay upang i-report ang nangyari kay tatay. Alam ng presidente na si Seiroy ay isang tao na may higit na determinasyon kaysa sa iba. Takot ang kanyang korporasyon sa mga tao tulad ni Seiroy. Kaya't nagplano sila na sirain ang Danbam restaurant ni Seiroy. Kinabukasan, pumunta si Seiroy sa istasyon ng telebisyon upang ipagpalit ang recording script. Hindi inaasahan, nakatagpo siya ng si Gunwon na naroon din. Ginamit ni Gunwon ang kanyang koneksyon upang tanggalin ang Danbam pub mula sa recording. Biglang naisip ni Seiroy na si Sua ang nagbunyag ng lahat. Sinabi ni Gunwon na papatagin niya ang negosyo ni Seiroy, ngunit sumagot si Seiroy na babagsak ang kumpanya ni Gunwon dahil na-cancel ang recording session. Labis na nalungkot si Seiroy. Nasa tabi niya si Yiso, na patuloy na nag-encourage at nagpapalakas ng loob. Naglakad silang dalawa sa kalsada at hindi inaasahan, nakasalubong nila si Sua, ngunit sa pagkakataong ito, dumaan lang si Seiroy ng malamig at iniwan siyang malungkot. Hindi inaasahan, mahinahon na sinabi ni Yiso kay Seiroy ang katotohanan. Ang taong tumawag sa pulis noong araw na iyon ay hindi si Sua. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Seiroy upang hanapin si Sua at humingi ng tawad. Pagkatapos tumakbo ng ilang sandali, nakita niya siya sa bus stop. Agad na kinuha ni Seiroy ang kamay ni Sua at sinabi niyang magpaplano siyang harapin ang Jungle Group upang hindi na siya magdusa. Pagdating ng bus, naghiwalay sila. Pagkatapos umalis ni Sua, agad na tinawagan ni Seiroy ang isang misteryosong tao na nagmamasid sa mga stocks ng Jungle Group. Ipinagbigay alam ng tao na ang shares ni Seiroy ay nagkakahalaga ng mahigit 100 bilyong won. Agad na nagutos si Seiroy na bilhin ang lahat ng shares ng Janga. Rinig ito, nagmadali ang mga tao upang ipaalam sa presidente na binili ni Seiroy ang maraming shares ng Janga. Napag-alaman na bumili si Seiroy ng shares 8 taon na ang nakalilipas, na siyang taon ng iskandalo ni John Won na nagdulot ng pagbagsak ng presyo ng shares sa pinakamababang halaga. Ngayon, si Seiroy na ang ikatlong pinakamalaking shareholder ng Janga Group. Nang malaman ito, nagulat ang chairman. Tumawa siya ng sobrang lakas hanggang sa mawalan ng ulirat. Hindi niya inasahan na magiging sobrang husay ni Seiroy. Agad na pumunta si President Jang sa Danbam Pub upang makipagkita kay Seiroy. Inisip niyang si Seiroy ay isang manok, ngunit naging isang fox pala. 8 taon na ang nakalilipas, ginamit niya ang lahat ng pera mula sa insurance ng kanyang ama upang bumili ng mga stocks mula sa taong pumatay sa kanyang ama. Ang parehong mukha nila ay lubhang mapanganib. Gayunpaman, pinatuloy pa rin ni Seiroy ang presidente ng maayos. Nag-utos siya sa chef na magluto ng pinakamasarap na pagkain. Si Seiroy mismo ang naghatid ng pagkain sa mesa. Biglang tinanong ng presidente si Seiroy kung ano ang layunin niyang bilhin ang mga shares, at bakit siya bumili ng marami. Sa puntong yun, lahat ay nagulat dahil alam nilang mayaman si Seiroy. Siyempre, hindi sinabi ni Seiroy ang kanyang tunay na intensyon na kunin ang Janga Group. Nagbiro siya na binili niya ito dahil nakita niyang may potensyal. Nasiyahan ang presidente at lahat sa pagkain dahil masarap ito, kaya't inubos nila ito. Nang matapos kumain, biglang binanggit ng chairman ang ama ni Seiroy. Pinayuhan niya si Seiroy na sumuko na at huwag magtangkang labanan siya. Banta pa niya kay Seiroy na kung magpapatuloy siya, tiyak na mabibigo siya. Nang marinig ni Seiroy ang tungkol sa kanyang tunay na ama, hindi na niya maitago ang kanyang emosyon at hindi nagatubiling ibahagi ang kanyang plano para sa paghihiganti. Nangako si Seiroy na papanagutin si Chairman Jong at si John Won sa pagpatay sa kanyang ama. Sumigaw si Seiroy ng galit. Ang mga salita niya ay nagdulot ng matinding tensyon sa hangin. Nagalit si Chairman Zhang at gusto niyang makipagtalo hanggang sa huli. Ngayon, nalaman ni Yiso kung gaano ka-imprudent at ka-talented si Seiroy. Kaya't ibinunyag ni Seiroy na ito pa lamang ang unang hakbang ng kanyang plano upang sakupin ang Janga Group. At ang kanyang card ay ang kaibigan niyang si Hojan, na tumulong sa kanya sa lahat ng bagay habang siya ay nasa bilangguan. Napag-alaman na siya ang tao na inabuso ni Jong Won, at si Seiroy ang tumayo upang ipagtanggol siya, upang suklian ang kabutihan. Si Hojan ay lihim na namamahala sa pananalapi at negosyo ni Seiroy, dahil nagtapos siya sa larangan ng pananalapi. Sa loob ng 10 taon, pinalago ni Hojan ang 100,000 won ni Seiroy at ginawang isang napakalaking halaga ng pera. Ilang araw na ang nakalipas, pumunta sila upang makipagkita sa CEO ng Janga Company. Ipinropose ni Seiroy na makipagtulungan sa pagpabagsak kay Director President John, at gawin siyang bagong presidente ng grupo, dahil ang ama ni Seiroy ay isang tao ring may utang na loob sa direktor. Kaya gusto rin niyang magbalik loob, ngunit ang kondisyon ay kailangan niyang magkaroon ng mas malaking bahagi kaysa kay Chairman Jang. Ilang araw pagkatapos, nagkita sila muli, nagkamay sila at nagkasundong makipagtulungan. Kinabukasan, pumunta ang direktor sa bahay ni Chairman Jang upang maglaro ng chess. Pinayuhan niya si Chairman Jang na huwag ipilit na ipasa ang kumpanya sa kanyang anak. Dapat niyang piliin ang tamang tao na mamuno sa grupo. Pagkatapos umalis ng direktor, nagdala si Secretary Kim ng ilang mga litrato kay Chairman Jang na nagsisilbing ebidensya ng pagtutulungan ni Seiroy at ng direktor.
Nagsimula ng mag-isip si Chairman Jiang ng plano para tumugon, at nagsimula ng magkaroon ng ibang pananaw si Yiso kay Seiroy. Kahit na matalino siya, hindi pa rin niya nahulaan na ganito kagaling si Seiroy. Nagtanong si Junso kung anong klaseng tao si Seiroy, ngunit hindi alam ni Yiso. Kaya tumakbo si Junso pauwi upang tanungin ang kanyang ama, ngunit hindi sumagot ang presidente at minura siya, sinabing walang silbi siya at nagtatrabaho pa para sa kanilang kalaban. Narinig ito ni Junso at nakaramdam siya ng kaiyahiya, kaya umalis siya. Matapos ang mga insulto mula sa kanyang ama, tinawagan ni Junso si Yiso upang maglakad at magtapat sa kanya. Sinabi ni Junso na talagang gusto niya si Yiso, ngunit sinabi ni Yiso na bibigyan siya ng pagkakataon kung nakawin niya ang kumpanya mula sa kanyang ama. Ang pangungusap na ito ay nagpaiyak kay Junso. Nang magbalik sila, nakita nila si Seiroy na may dalang backpack at umaalis. Nakita ito ni Yiso at agad niyang iniwan ang lahat ng kanyang gawain upang sundan si Seiroy ng buong puso, at matigas ang kanyang desisyon na sundan siya. Nang makita ni Seiroy na sobrang cute ni Yiso, pumayag siyang isama siya. Pumunta silang dalawa sa isang bus patungo sa isang maliit na baryo. Sa bus, ikinwento ni Seiroy ang kanyang buhay na kasing hirap ng impyerno. Makalipas ang kaunting oras, pumunta sila sa bahay ng dating pulis na nag-iimbestiga sa aksidente noong taon na yon. 10 taon na ang nakalipas, alam niyang maling inakusahan ng hepe ng pulisya si Seiroy, ngunit wala siyang magawa. Nang araw na yon, pinagsisihan niya ito, kaya nagbitiw siya at umuwi para makasama ang kanyang asawa. Pinagsisihan niya ang hindi makatarungang kaso, kaya lumuhad siya upang humingi ng tawad kay Seiroy. Sinabi niyang magbabayad siya ng kahit anong halaga, kahit ang kanyang buhay, dahil bata pa ang kanyang anak na babae. Hindi niya kayang harapin si Pangulong Jong. Hindi siya sinisi ni Seiroy, ngunit pinaalalahanan lang siya na maging matapang at malakas. Nang gabing yon, umulan ng malakas, kaya si Yiso at Seiroy ay natulog doon. Biglang sinabi ni Yiso na kung magtestigo ang pulis, kailangan si John Won ay mapunta sa bilangguan. Ibig sabihin nito, ang Chairman Jiang ay magiging laban sa mga shareholders. Ito ang susi para kay Seiroy upang mapatalsik si Chairman Jiang. Alam ni Yiso na dumaan siya sa mga mahirap at malungkot na araw, kaya lalo pa niyang minahal si Seiroy. Naluha si Yiso at nangako sa sarili na poprotektahan niya ang lalaking ito sa buong buhay niya. Ngunit hindi sila pinabayaang maging masaya ng kanilang kaaway. Kinabukasan, inanunsyo ng dating may-ari na naibenta na ang bahay. Alam nila na itinaas ng bagong may-ari ang upa, at ang kontrata sa pagpapaupa ay may 6 na buwan na lang natitira, kaya't nag-alala ang lahat. Tinawagan ni Seiroy ang bagong may-ari at nais makipag-ayos, ngunit hindi inaasahan na ang taong iyon ay si Chairman Jiang. Nagulat si Seiroy nang malaman niyang niloloko siya ulit, at si Yiso ay nagalit nang malaman ito. Sinabi ni Sua kay Seiroy na makipagnegosasyon. Pumunta si Seiroy ng direkta upang makipagkita kay Chairman Jiang. Nagpakumbaba si Seiroy at nakiusap kay Pangulong Zhang na ipagkaloob ang mga lugar, at syempre, hindi pwedeng hindi pansinin ng isang delikadong tao tulad niya ito. Sinabi niyang saan man magrente si Seiroy sa hinaharap, bibili niya yon at gagawin niyang imposibleng magpatuloy si Seiroy sa negosyo. Nagpatuloy si Seiroy na magpakumbaba at tinanong kung ano ang gusto niya. Nais ni Chairman Zhang na magluhod si Seiroy at humingi ng tawad sa kanya. Naging galit si Seiroy at sinabi na siya ang may kasalanan. Sinabi niyang, ang mas maraming pinsala na ginagawa mo sa akin, mas lalo akong lumalakas. Pagkatapos, nagbigay si Seiroy ng matinding deklarasyon ng digmaan kay Pangulong Jong. Pagkatapos ay malamig na umalis siya. Lumabas si Seiroy at nakatagpo kay Sua. Alam ni Sua ang nangyari at agad na ipinakiusap kay Pangulo na bawiin ang desisyon na kanselahin ang lugar. Ngunit galit si Chairman at agad na pinatalsik si Sua dahil malapit nang magsara ang restaurant. Nagpunta ang grupo upang mag-inom. Nang umalis sila, humingi ng paumanhin si Zhang Aho kay Seiroy para sa abalang dulot ng kanyang pamilya. Hindi siya sinisi ni Seiroy at labis pa siyang naaawa sa kanya. Ang ibang 4 na tao ay nag-imbita sa isa't isa na magpunta sa bar upang magsayaw. Hindi inaasahan, hindi pinayagan si Tony na makapasok. Mayroong patakaran doon na nagbabawal sa mga Aprikano. Inassert ni Tony na siya ay Koreano, ngunit hindi pa rin siya pinayagan ng gwardya. Sinabi ni Yiso, walang maniniwala sa sinabi ng itim na lalaki, kaya't malungkot na umalis si Tony. Kinabukasan, pininturahan ng buong bar, may nakasulat na sila ang may sala sa rasismo. Ang bawat isa na nakakita ng eksenang ito ay hindi na alam kung anong sasabihin. Nag-confide si Jong-soo kay Yiso tungkol sa kanyang desisyon. Magre-resign siya mula sa trabaho, ayon sa kagustuhan ng kanyang ama, upang humingi ng tulong na ibigay ang lugar. Labis na nagpapasalamat si Yiso nang marinig yun. Pagkatapos, nagbitiw si Jong-soo. Ganon, hindi na magiging abala ang restaurant sa Janga Group. Siyempre, hindi ito sang-ayon si Seiroy. Ayaw niyang may magsakripisyo para sa kanya, ngunit buong pusong sumuporta si Yiso. Nang makita ito, agad kinuha ni Seiroy ang management sign ni Yiso, at galit na sinabi, hindi siya karapat-dapat maging manager.
Ibinuhos ni Iso ang lahat ng kanyang panahon sa restaurant ngunit pinagalitan siya, kaya't nainis din si Iso. Hindi inaasahan, malakas na pinagalitan ni Seroy si Iso. Sinabi niyang hindi siya kailanman nagpapalitan ng nararamdaman para sa kapakinabangan. Sinabi ni Iso na isinakripisyo niya ang buong buhay niya para sa kanya. Kaya kahit pa siya ay tanggalin, siya pa rin ang manager ng restaurant. Nang marinig ito ni Seroy, labis siyang nagulat. Mas nakita ni Iso ang pasasalamat ni Seroy. Binago nito ang kanyang pananaw sa buhay ayon sa tama. Agad niyang pinuntahan si Seroy upang humingi ng paumanhin. Si Junsu, gamit ang pagkakataong ito, inamin ni Junsu ang kanyang nararamdaman kay Iso, ngunit sinabi ni Iso na tanging si Seroy lamang ang gusto niya. Pagkatapos, nag-post si Iso ng isang artikulo tungkol sa racism. Ang artikulo ay nakatanggap ng maraming suporta at naging usap-usapan. Inanunsyo rin ni Iso na kung may makakialam kay Seroy, papatayin niya sila lahat. Nang mabasa ito, bumalik si Tony. Nangako si Iso na tutulungan siyang mag-apply ng Korean citizenship. Nakita ng lahat ang pagbabago ni Iso sa kanyang buhay at mas naging emosyonal siya, kaya't natuwa ang lahat. Agad ibinigay ni Seroy kay Iso ang restaurant management sign at labis na ipinasikat ang kanyang pagmamalaki. Tanging si Jensu lang sa kanyang tabi ang nalulungkot. Sa kabilang banda, sinabi ng sekretarya na bumili si Seroy ng bahay sa Itaewon para kay Chairman Jiang, na nagdulot ng pag-aalala kay Chairman Zhang dahil tumaas ng malaki ang halaga ng mga shares ng Janga. Inutusan ni Seroy na ibenta lahat ng mga shares na yun para kumita ng malaki, upang hindi maloko ni Chairman Jiang. Bumili si Seroy ng isang malaking bahay sa Itaewon. Habang magkasama ang grupo, ni-renovate ang bagong restaurant, biglang sinabi ng isang matandang babae kay Seroy na malas daw ang bahay na yun. Wala pang boss na nagtrabaho doon nang hindi nalulugi at nauurong ang negosyo. Nang marinig ito, medyo naguluhan ang lahat. Upang matulungan ang bagong restaurant na magtagumpay, nag-livestream si Iso sa mga social platform, na nagbigay ng tulong upang maging mas kilala ang restaurant. Alam ng presidente ang susi para matulungan si Seroy na magtagumpay. At ito ay dahil kay Iso. Pinlano niyang inimbitahan si Iso sa kanyang bahay upang magkita-kita. Pinayagan niyang dumalo si Iso sa press conference ng Janga Group. Nang magbigay ng talumpati ang chairman tungkol sa oryentasyon ng kumpanya, itinaas ni Iso ang kanyang kamay upang magsalita. Sadyang tinanong niya ang chairman kung may pagkakataon bang malampasan ng ibang brand ang Janga. Galit na sumagot ang chairman na kung siya ay buhay pa, walang ibang makakalampas. Ngunit ang tapang ni Iso ay nag-iwan ng malakas na impresyon sa chairman. Pagkatapos na magtangkang umalis ni Iso, agad siyang tinawag ng sekretarya upang pumasok sa isang pribadong silid upang makipagkita kay chairman. Inanyayahan siya ni Mr. Jiang na kumain sa isang 5-star na restaurant. Alam ng chairman na may IQ na 162 si Iso at sobrang talino, kaya nais niyang imbitahan si Iso na magtrabaho para sa Janga Group na may sahod na 10 beses na mas mataas kaysa kay Seroy, ngunit mariing tinanggihan ni Iso. Sinabi rin niya na maaari pa siyang magtrabaho para sa kanya sa hinaharap, ngunit tanging kapag napalakas na niya ang danbam. Nang marinig ito, labis na interesado ang chairman. Samantala, si Seroy ay nasa bahay ni Ho Jang dahil ang pagpapalawak ng kanyang negosyo ay nagdulot sa kanya ng sakit ng ulo tungkol sa buwis. Nag-isip si Ho Jan ng isang plano upang magtatag ng isang joint stock company, kaya agad na nakipagkita si Seroy sa isang grupo, at sa huli ay pumayag ang grupo na pangalanan ng chain ng store na Itaewon Class, at ang pangalan ng kumpanya ay magiging IC Joint Stock Company. Sa mga panahong ito, dumating din ang dating pulis at ang kanyang anak na babae upang magtanong tungkol sa kaso ni Seroy noong nakaraan. Pinaupo ng ama ang kanyang anak na mag-isa, at pagkatapos ay lumabas siya upang makipag-usap kay Seroy. Nakita ng batang babae ang cute na pusa at agad siyang tumakbo upang habulin ito, ngunit aksidenteng naligaw siya at kahit anong paghahanap nila, hindi nila siya natagpuan. Mabuti na lang at tinulungan siya ng tadhana nang makilala niya si Director Kang. Ipinahiram sa kanya ni Director Kang ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang ama, kaya't ang pulis at si Seroy ay nagpunta upang kunin ang bata. Ngunit gamit ang kanilang kasanayan bilang pulis, mabilis na natuklasan ng ama na may sumusunod sa kanila. Bigla siyang lumiko at nahuli ang lalaki na ito na nagnanakaw ng kamera. Nalaman na ang lalaking ito ay palaging nagmamasid upang magkuha ng larawan ng kinaroroonan ni Director Kang. Hindi na kailangang sabihin, alam nilang isang plano ito ng chairman na nangangahulugang labis na maingat ang chairman. Nang makita ni Chairman Zhang ang patalastas ng shop ni Iso para sa Itaewon Class, napansin niya na talagang may talento si Iso. Ngayon, nag-aalala siya, hindi lang dahil kay Seroy, kundi pati na rin kay Iso. Inanunsyo rin ng sekretarya na ang kanyang pagmamasid kay Director Kang ay nalantad, ngunit hindi nagpanik ang chairman at sinabi niyang huwag pansinin si Director Kang. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang paalisin si Iso at papilisin siyang magtrabaho para sa kanila. Nang marinig ito, labis na nagulat si Sua. Sinabi ng sekretarya na ang pulis ang nagbigay ng pagkain kay Seroy. Agad na nagutos ang presidente na suhulan ang pulis. Nang gabing yon, nakipagkita si Seroy.
Si Sua ay umiinom sa isang romantikong ambience. Bigla niyang sinabi na gusto niya si Sua. Kinabukasan, nang dumating siya sa restaurant, sinabi ni Lee So na kung makikipag-date siya kay Sua, magre-resign siya sa trabaho. Samantalang tinawag ng presidente ang pulis na nagbigay ng pagkain kay Seroy upang pumunta sa kanyang bahay. Tinukso siya ni Mr. Jiang na iwanan si Seroy at pumirma ng kontrata sa Jenga. Ngunit ang nakaraan ay nagturo sa dating pulis ng isang mahalagang aral. Ngayon, gusto na lamang niyang maging magandang halimbawa para sa kanyang anak na babae. Kaya, kahit na inalok siya ng chairman ng isang napakabigat na kontrata, tinanggihan pa rin ng dating pulis, sinabing naniniwala siya na malalampasan ng Danbam ang Jenga sa hinaharap. Banta ng presidente na kung lalaban siya, may isang paraan lang na magtatapos ito, ang kamatayan. Inisip ng pulis na baka saktan ng presidente ang kanyang anak na babae, kaya't mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng presidente. Muling banta ng pulis ang presidente at sinabi niyang siya ang pulis sa kasong yun 10 taon na ang nakalipas. Kung may mangyaring masama sa kanyang pamilya, ibabalik niya ang kaso na ikinabahala ng chairman. Samantalang ang kanyang anak na si Junwon ay pumunta upang hanapin si Hiso. Ipinahayag ni Junwon sa lahat na nais niyang imbitahan si Hiso na magtrabaho. Tinawag ni Hiso si Junwon para uminom, kaya labis na nag-aalala si Seroy sa bahay. Pinatulan ni Junwon si Hiso na magtrabaho sa Jenga Group gamit ang isang malaking kontrata, at ang bagong posisyon niya ay bilang marketing director. Kasabay nito, nag-alok siya ng sahod na 5 beses ang kasalukuyang sahod, nag-amulat kay Hiso. Ngunit hindi niya alam na sobrang talino ni Hiso, nagkunwari siyang sumang-ayon dahil hinahangaan siya. Pagkatapos ay pinuri ang lalaking ito hanggang sa kunwaring hinahangaan siya, pinaniwala siya nito at sinabi ang buong katotohanan tungkol sa aksidente sa kotse na pumatay sa ama ni Seroy 10 taon na ang nakalipas. Tangang Junwon, sinabi niya na lahat. Ngunit lahat ng iyon ay nai-record ni Hiso. Alam ni Junwon na nahulog siya sa patibong, kaya pilit niyang inaagaw ang cellphone ni Hiso, ngunit mas mabilis si Hiso. Malapit na niyang suntukin si Hiso nang ibinato ang mainit na kape sa kanyang mukha. Idineklara niya na sinumang magtatangkang humawak kay Seroy ay papatayin niya. Ngunit hindi karaniwang tao si Jianwan. Hinabol niya at hinawakan si Hiso at agad siyang sinampal. Ang lalaking ito ay sapilitang nagdemand na nakawin ang telepono. Wala nang magawa si Hiso at tanging sigaw na lang ang kaya niyang gawin para humingi ng tulong. Nakita ito ng mga tao at maraming tao ang naruroon. Hindi inaasahan, naglabas si Jianwan ng isang dakot na pera at inihagis ito sa hangin. Lahat ng tao ay abala sa pagkuha ng pera kaya't wala nang tumingin sa kanila. Akala nila madaling makukuha ni Jianwan ang telepono ni Hiso. Ngunit hindi inaasahan, nang siya'y nasa panganib, dumating si Seroy para magligtas. Nang makita niyang sugat ang mukha ni Hiso, sobrang galit si Seroy at nagtangkang suntukin si Junwon. Buti na lang at naharang ni Hiso si Seroy upang maiwasan niyang mahulog sa patibong. Pagdating ng mga pulis, agad nilang dinala si Junwon. Bilang pasasalamat, niyakap ni Seroy si Hiso. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman ni Hiso ang ganitong kaligayahan, kahit na siya'y nasasaktan. Sinabi ni Hiso na dumating na ang oras. Ipinost niya ang recording online na nagdulot ng gulo sa opinyon ng publiko. Dahil dito, bumagsak ng gusto ang halaga ng shares ng Jenga Group, at nagalit si Chairman Jiang kaya't binugbog ang kanyang mapanirang anak. Nakaramdam din ng matinding kahihiyan si Gunwon nang siya ay mabugbog. Nakasaksi sa lahat si Director Kan, at sa kanyang puso, alam niyang hindi na niya kayang magsilbi sa isang taong ganito ang kakayahan. Kaya agad siyang pumunta kay Seroy. Sinabi ni Hiso na dahil bumabagsak ang presyo ng stocks at naguguluhan ng mga shareholders, ito na ang pagkakataon upang tuluyang pabagsakin si Chairman Jiang. Ngunit una, kailangang magpatutuo ang dating pulis na pinatay ni Gunwon ang ama ni Seroy. Kinabukasan, nagpunta sila sa bahay ng dating pulis, ngunit hindi nila ito natagpuan. Ang pulis ay abalang naghahanap sa kanyang anak. Nadiskubre ni Director Kan na nakaupo ang bata ng mag-isa sa isang silya. Napag-alaman na alam ng bata na mali ang ginawa ng kanyang ama sa kaso 10 taon na ang nakaraan, kaya umalis siya sa bahay nila. Nakita ni Seroy na ang ama at anak ay labis na emosyonal. Kaya't kinailangan niyang ipagpaliban ang pagpapatawag sa kanila upang magpatutuo. Pagbalik niya, sinabi ni Hiso na ang pangalawang kondisyon upang pabagsakin si Chairman Zhang ay kapag ipinagtanggol ni Chairman Zhang si Junwon sa isang maling paraan. Kasabay nito, nakipagkita rin si Chairman Zhang sa mga abogado upang maghanap ng paraan kung paano ito haharapin. Iminungkahi ni Sua na kailangang ipasok si Junwon sa kulungan upang mailigtas ang kumpanya. Kung magtataksil si Director Kang, matatanggol ang chairman. Bagamat napakatalino ng suhestyon, hindi inaasahan ni Sua na tatanggihan ito ni Chairman Jiang. Matigas niyang sinabi na mas pipiliin niyang iwan ang kumpanya kaysa iwanan ang kanyang anak. Agad na iniulat ni Sua ang balitang ito kay Director Kang at Seroy, iniisip na ayos na ang lahat. Kaya't agad na nagsagawa si Director Kang ng isang internal na pagpupulong upang imungkahi ang pagtanggal kay Chairman Jiang dahil hinayaan itong makaapekto ang mga personal na damdamin ng pamilya sa kumpanya.
Hindi niya alam na nahulog siya sa patibong ni Chairman Jiang. Kinabukasan, nagsimula ang shareholders meeting upang alisin ang chairman. Habang nagaganap ang pagpupulong, nagkaroon ng rebelyon. Biglang sinabi ni Mr. Jiang ang buong katotohanan tungkol sa kaso noong taon na yon, at pumayag siyang ipasok sa kulungan ang kanyang anak upang mailigtas ang kumpanya, na naging sanhi ng pagkabasag ng plano upang tanggalin ang grupo. Napagtanto ni Director Kang na siya ay nadaya. Kasabay nito, dinala ng driver ng chairman si Gunwon upang sumuko, ngunit nang makita niya, agad siyang bumangon mula sa sasakyan at tumakbo. Agad na nagmadali papunta sa lugar kung saan ang kanyang ama ay may press conference, at doon, napagtanto ni John Won na ipinagpalit siya ng kanyang ama para sa posisyon ng presidente ng kumpanya. Ang mapait na anak ay nagluha ng 2 patak ng luha, at si Mr. Jiang ay umalis ng walang ekspresyon, napagtanto na nabigo ang plano. Si Seroy ay labis na desperado. Tinawagan siya ng chairman upang mamuhi at magbitiw ng ilang salitang sarcastic, "Gusto mo ba akong pabagsakin? Mukhang bata ka pa at hindi handa. Akala ko hindi ko na binibigyan ng halaga ang isang tusong matandang katulad ko." Pagkatapos nito, ibinaba ng presidente si Mrs. Kang sa pagiging isang empleyado ng isang maliit na sangay. Ang pagkatalong ito ay nagpalungkot sa kanyang kaluluwa. Ngayon, tanging ang laban na ito ang natirang pag-asa. Kinabukasan, naganap ang paglilitis. Pinatay ni John Won ang ama ni Seroy kaya't siya ay nahatulan ng 7 taon sa bilangguan. Kahit ganun, nanatiling kalmado si Chairman Zhang dahil para sa kanya, ang kumpanya ang pinakamahalaga. Pagkatapos nito, agad na pumunta si Seroy sa libingan ng kanyang ama. Inabot siya ng 11 taon upang mahuli ang taong gumawa ng masama sa kanyang ama at makuha ang hustisya. Inialay ni Seroy ang isang baso ng alak sa kanyang ama tulad ng huling beses na sila ay uminom ng magkasama. Talaga, ang alak ay kasing mapait ng kanyang puso nang mawala ang kanyang ama. Balik sa Danbam, nagpa siya si Jong-soo na magbitiw sa trabaho dahil ang kanyang kapatid ay nasa bilangguan, kaya gusto niyang umuwi upang kunin ang kanyang mana dahil sinabi ni Iso na bibigyan siya ng pagkakataon kung siya ang papalit sa Janga. Si John Won ay kasalukuyang nasa bilangguan. Dumating si Sua upang ipahayag na binawi ng kanyang ama ang lahat ng kanyang shares, na nagpatindi sa galit ni John Won. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kasama ang kanyang ama, at bumalik din si John Soo upang makita ang kanyang ama. Sinabi niya na makikinig siya sa lahat ng sasabihin ng kanyang ama, basta't maipamana sa kanya ang Janga. Nakita ng presidente ang ambisyon ng anak, kaya tuwang-tuwa siya. Agad niyang inilipat ang trabaho kay Sua, pinilit siyang sanayin si Jung Soo upang maging pinakamahusay. Sa restaurant, nagkaroon ng plastic surgery ang chef upang maging maganda. Nang maghanda upang magluto para sa show, na-distract si Tony kaya't mali niyang nalagyan ng curry powder ang putahe. Agad itong napansin ni Hanyi at sumigaw ng malakas. Hindi inaasahan, ang pagkakamaling ito ay lumikha ng isang masarap na bagong lasa. Dahil dito, ang curry dish ng Danbam ay nagpanalo sa kanila ng first place sa cooking tournament, na nakatulong upang mapataas ang reputasyon ng Danbam. Mabilis na dumating ang mga investor na nagnanais palawakin ang brand ng Danbam. Ito ay isang magandang pagkakataon upang lumikha ng isang franchise brand. Napagtanto ni Iso na ito ay isang magandang pagkakataon. Nag-compile siya ng isang libro tungkol sa mga katangian ng Danbam, handa nang mag-imbita ng mga investors para sa franchise. Hindi inaasahan, iniisip ni Seroy na hindi pa tamang panahon. Habang sinabi ni Iso na ang pagkakaroon ng investor ay isang gintong pagkakataon, kung magbubukas sila ng isa-isa, hindi nila maabot ang Janga, na naging dahilan ng mainit na pagtatalo sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, nakita ni Hoji na tama ang plano ni Iso. Samantalang sa kabila, patuloy ang mga tawag mula sa mga investors na nagnanais makipag-ugnayan kay Iso, at kung mababagal siya, mag-i-invest sila sa ibang restaurant, na nagdulot ng malaking sakit ng ulo kay Iso. Hinayla niya si Seroy patungong rooftop, at nagreklamo tungkol sa pagpapalawak ng mga restaurant. Pagkarinig nito, hindi na nagdalawang isip si Seroy, nagdesisyon siyang mag-take ng risk kasama si Iso. Wala sa kanilang dalawa ang nakakaalam na nahulog sila sa patibong ni Chairman Jiang. Agad silang pumunta upang makipagkita sa isang talent-adong investor. Pinuri ng investor na ang Danbam ay may napakatalinong manager. Gamit ang pagkakataong ito, matigas na inalok ni Seroy ng 5 billion won para sa franchise. Nag-atubili si Iso, ngunit hindi inaasahan na pumayag ang investor. Mabilis na kumalat ang balita, kaya't nakatawag ng pansin ang maraming ibang investors. 3 tao ang hindi na nakasagot sa telepono. Sa unang araw pa lang, nakatanggap sila ng higit sa 10 billion won na investment. Ang bilang ng mga nagparehistro upang magbukas ng mga kanilang franchise shop ay umabot na sa higit 50 tao. Nagbukas sila ng isang representative office, parehong nagsasagawa ng negosyo at nagsasanay para sa franchising. Nang gabi, nang bumalik ang grupo, bigla nilang nakita ang isang matandang babae na sugatan. Agad nilang dinala ang matanda sa ospital para gamutin. Hindi inaasahan, siya pala ang lola ni Tony. Ipinakita ni Tony ang isang larawan ng nawawalang ama, at nalaman na siya pala ang anak ng matanda.
Umiiyak siyang nagsabi ng malakas na ang kanyang ama ay namatay sa isang aksidente sa kalsada ilang taon na ang nakalipas. Umiiyak na tinanggap ni Tony ang kanyang lola. Kinabukasan, dumating na ang ikalawang round ng food competition. Ang mga restaurant ay abala sa pagluluto para sa programa. Inihanda niya at si Hee ang signature soft tofu soup ng restaurant, at nagluto naman ng Janga ng fermented soybeans. Tinikman ni Junsu ang dalawang putahe, kaya't alam niyang matatalo ang Janga, gaya ng inaasahan. Patuloy na nanalo ang Danbam sa contest. Hindi na maitago ng lahat sa grupo ni Seiroy ang kanilang saya, samantalang ang grupo ni Soo ay labis na malungkot. Pagkatapos ng kompetisyon, inimbitahan ni Seiroy ang dalawa na kumain. Hinawakan ni Soo ang braso ni Seiroy at nauuna silang naglakad. Nababahala si Soo at lumapit upang iwasan ang dalawa. Masaya ang lahat na nag-inom saglit kaya't gusto nilang maglaro ng truth game. Si Soo ang unang malas na napili. Tanong ni Gonso, kung mananalo ba ang Janga, mamahalin ba siya ni Soo? Dahil nangako si Soo, kailangang sumang-ayon siya dito. Ang susunod na malas na tao ay si Seiroy. Tinanong ni Songkwan sina Seiroy at Soo kung ano ang relasyon nila. Hindi inaasahan, sinabi ni Seiroy na gusto niya si Soo. Ang sagot na yon ay nakasakit kay Soo. Biglang tinanong ni Gonso, ano ang tingin mo kay Eso? Malungkot na sagot ni Seiroy, isang nakababatang kapatid. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Soo ang pag-iyak. Ibinuhos niya ang lahat para sa kanya, at ngayon ay nararamdaman niyang mapait at nahihiya. Agad na tumayo si Soo at umalis. Sa pangungumbinsi ni Hyunhee, mabilis na tumayo si Seiroy at sinundan si Soo. Si Soo ay nasaktan at hindi na maitago ang nararamdaman. Habang may luha sa mata, paulit-ulit niyang sinasabi, mahal kita. Mahal kita higit sa lahat sa mundo. Sa mga nakaraang 2 taon, isinakripisyo ko ang lahat upang magtiwala sa iyo, kasama na ang pag-drop out sa kolehiyo at pag-iwan sa aking ina sa bahay. Inisip ni Seiroy na madali siyang matouch at tatanggapin ang kanyang pagmamahal. Ngunit hindi inaasahan ni Soo ang malupit na pagtanggi, parehong sugatang puso at nahihiya. Sa huli, umalis si Soo sa malamig at snowy na winter, ang taong ipinangako niyang poprotektahan ng buong buhay niya ay siya rin ang dumurog sa puso niya. Si Soo ay labis na nasasaktan, nakaupo sa gitna ng kalsada na umiiyak at hindi mapigilan. Ang presidente ay labis na galit dahil natalo sila sa 2 sunod na round ng cooking competition. Inutusan niya na kung matatalo sila sa final round, hindi na kailanman magkakaroon ng karapatan si Junso na magmana. Nang marinig ito, agad na humingi si Junso ng pagkakataon mula sa kanyang ama. Tiniyak niya na mananalo siya sa final round. Pagkatapos ng kompetisyon, mas marami ang tao sa Danbam kaysa dati, ngunit nagpa siya si Soo na magpahinga muna, upang malinawan si Seiroy at maintindihan kung ano ang tunay na nararamdaman. Nang malaman na nagbitiw sa trabaho si Soo, agad ipinaalam ito ni Junso sa kanyang ama. Napagtanto ng Presidente Jung na ito ay isang gintong pagkakataon. Tunay ngang kinabukasan, nang dumating si Seiroy sa opisina, wala ng tao. Lahat sila ay umalis, sabay-sabay na nag-text ang mga investor upang bawiin ang kanilang puhunan. Ito ang nagdulot ng krisis sa buong grupo ni Seiroy. Halos nagastos nila ang mahigit 1 bilyong won sa kamakailang kampanya. Napag-alaman na ang ibang investor ay itinaguyod ni Chairman Jiang upang linlangin ang Danbam. Lahat ng 50 tindahan ay dumating sa Danbam upang humingi ng kompensasyon. Sobrang galit nila kay Seiroy dahil lahat ng tao ay nawalan ng pera sa pagpapalakad ng restaurant. Sinunod ni Soo ang utos ng presidente na magdala ng isang florera ng mga bulaklak. Nasa itaas nito ang isang mensahe na bumabati kay Seiroy sa kanyang pagbabalik sa paghihirap. Nang mabasa ito, nagalit si Seiroy at sumigaw. Sinabi niya na maaari nilang kanselahin ang kontrata kung gusto nila. Mayroon siyang sapat na pera upang magbayad ng kompensasyon sa lahat, ngunit ang pinakamahalagang negosyo ay ang tiwala. Kaya, magtiwala kayo, pakiusap, patuloy ninyong suportahan, ayon sa plano. Ang mga salitang ito ay tiyak na nakapawi sa mga may-ari ng tindahan, ngunit ngayon, saan kukuha ng pera upang magpatuloy? Hindi alam ni Seiroy. Pinayuhan siya ni Soo na tumakas at mamuhay ng masaya kasama siya. Habang si Seiroy ay nais ng sumuko, tumawag si Soo. Pinatibay niya ang loob ni Seiroy at nangako siyang makikipaglaban hanggang sa dulo kasama siya. Tulad ng inaasahan, nahanap ni Soo ang lakas ni Seiroy. Kinabukasan, bumalik si Soo sa trabaho. Ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap ng bagong investor, ayon sa listahan. Nakita nila ang isang 70 taong gulang na tycoon sa real estate. Nakakagulat, siya pala ang lola ni Tony. Siya rin ang ninang na tumulong kay Chairman Jiang na paunlarin ang kanyang kumpanya. Ang matandang babae ay dumaan sa Danbam kasama si Director Kang. Tinanong niya kung kailangan nila ng tulong. Hindi inaasahan, matigas ang ulo ni Seiroy at ayaw humingi ng tulong mula sa kanya. Nagalit ang lola at pinagalitan siya dahil sa sobrang kayabangan at hindi marunong magpakumbaba. Sinabi niya na mabibigo siya dahil sa katigasan ng ulo. Pagkatapos, galit na tumayo at umalis. Nadismaya si Director Kang kay Seiroy, kaya't siya rin ay umalis.
Nang gabing yun, tiningnan ni Seroy ang mga staff na nagsusumikap buong araw at gabi. Napagtanto ni Seroy na sila ay nahihirapan dahil sa kanyang mataas na pride. Naisip ito ni Seroy at nagdesisyon na tawagan si Tony upang magtakda ng isang pagpupulong sa kanyang lola. Ipinaalam ni Tony na nakarating na siya sa Jeju Island. Agad na tumawag si Seroy kay Yiso. Hindi inaasahan, kinuha ng lola ang telepono at nagsimulang magsalita. Patuloy niyang tinatawag na tanga si Seroy. Hiniling ni Seroy na mag-invest siya, ngunit nagbigay siya ng kondisyon na dapat nilang manalo sa huling round ng pinakamahusay na restaurant contest. Nangako si Seroy na tiyak na mananalo sila sa final round. Ngunit hindi gaya ng panaginip ang buhay, nais din manalo ni Gonzo sa contest upang maging tagapagmana. Alam niyang nanalo ang Dan Bam sa nakaraang 2 round dahil kay Chef Yoon Yi. Kaya bigla, pumasok sa kanyang isipan ng isang maruming plano. Pinag-usapan ni na Jung Soo at Sua na i-aanunsyo nilang si Chef Yoon Yi ay transgender. Kinabukasan, pumunta si Seroy kasama si Chef Yoon Yi sa competition. Talaga, ang balita tungkol kay Yoon Yi bilang transgender ay kumalat sa buong internet. Agad na ipinakita ni Song Kwan ang balitang ito sa 2 tao. Lahat ng tao sa studio ay pinag-uusapan ito, na nagpasakit kay Yoon Yi, kaya't lumabas siya at umalis. Siyempre, si Jung Soo ang nag-bribe sa mamamahayag para mailathala ito. Nabigla si Sua nang makita niyang hindi tinatantanan ni John Soo ang anumang panlilinlang. Sa kabilang banda, tumakbo si Yoon Yi papunta sa women's restroom, ngunit pinaalis siya. Pagkatapos, natagpuan siya ni Seroy sa men's restroom. Nagbigay siya ng pagpapalakas ng loob mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung susuko ka, lalo ka lang dadaigin ng lahat. Kailangan mong manalo sa contest para makuha ang galit sa puso ng mga tao. Nang marinig ito, nabawi ni Yoon Yi ang kanyang tiwala sa sarili. Sa loob ng studio, akala ng lahat na sisuko si Yoon Yi. Hiniling ni John Soo na mag-umpisa na ang programa nang hindi kasama ang Dan Bam. Ngunit bigla, binuksan ni Yoon Yi ang pinto at pumasok na may buong tiwala sa sarili. Nagsimulang matakot si Jong Soo. Nagpatuloy pa rin ang programa at nagsimula siyang magluto. Hindi siya nabigo sa mga inaasahan ng lahat, lumikha siya ng ultimate dish. Lahat ay sabik na naghihintay sa mga resulta. Inanunsyo ng mga hurado na si Yoon Yi ang nagwagi sa huling round, isang hindi maipaliwanag na pagsabog ng kaligayahan. Ang kahangahangang pagbabalik ni Yoon Yi ang tumulong kay Dan Bam na manalo. Nakakagulat, alam ni President Jang na niloloko ng kanyang anak si Yoon Yi, ngunit hindi siya pinagsabihan. Sa halip, pinuri pa ang anak dahil natutunan itong gumamit ng mga panlilinlang. Ang mas malaking ambisyon lang ang kailangan upang magmana. Sa mga sandaling ito, dumating si Yiso sa kumpanya at tinamaan si Gonzo. Inaasahan niyang babalik ito sa katinoan. Ngunit si Gonzo ay talagang naging masama na. Hanggat makuha niya ang pagmamahal ni Jangga, handa siyang gawin ang lahat. Si Yiso naman ay helpless na laban sa tigas ng ulo ng lalaki. Tumakbo siya pabalik upang makipagkita kay Seroy. Totoo nga na si Seroy lang ang makapagbibigay ng kaligayahan sa kanya. Dahil nanalo sila sa contest, pumunta sila upang makipagkita sa lola para mag-sign ng kontrata sa investment. Sa pagkakataong ito, si Seroy ay matatag. Nais niyang palawakin ang restaurant upang makarating sa buong mundo, hindi lang sa Korea. Ang balita na nakatanggap ang Dan Bam ng investment na 30 billion won ay kumalat sa internet, na nagdulot ng sobrang stress kay Gonzo. Tinanong niya, paano napaluhod ni Sua si Seroy? Sa puso niya ngayon, may isang bagay lang siyang nais, saktan si Seroy. Napansin ito ng kanyang ama, kaya pumayag siyang dumalo siya sa pulong ng mga lider. Direkta niyang inanunsyo sa lahat na si Gonzo ang magiging tagapagmana ng Jenga. Dahil sa kanyang mga kasuklam-suklam na panlilinlang, mabilis na naging mataas ang pagtingin sa kanya. Ang balita ng pagmamana ni Gonzo ay lumabas sa dyaryo at naging sanhi ng pagkabahala ng kanyang kapatid na nasa bilangguan. Nagpapraktis siya ng matindi upang balang araw ay makabalik. Lumipas ang 4 na taon. Ang kumpanya ng IC ni Seroy ay lumakas ng husto, at si Yiso ay naging sobrang gandang babae. Si Seroy naman ngayon ay naging general director ng maraming maliliit na kumpanya. Sa isang pulong, nagpresenta ang mga lider ng maraming problema na kailangang lutesin. Hindi inaasahan, ginamit ni Yiso ang kanyang talino at sa ilang salita lamang ay nakumbinsi ang iba pang mga direktor. Bumalik din si Gonzo matapos ang 4 na taon ng pag-aaral sa ibang bansa. Kumpiyansa niyang tumayo sa harap ng board of directors upang ipresenta ang kanyang plano. Sinabi niyang bibili siya ng murang kalsada at aayusin ito tulad ng Itaewon, itataas ang presyo ng lupa, at saka ibebenta lahat. Ang deal na ito ay inaasahang kikita ng ilang daang bilyong won. Agad na pumayag ang chairman nang marinig ito. Ipinakita nito na may malawak na pananaw si Jong Soo. Inatasan siya ng Mr. Jang upang give-in ang kumpanya ni Seroy at saka magmana. Sa mga sandaling yon, pinalaya naman ang nakatatandang anak ni Jang, si Jong Wan, mula sa bilangguan. Ngunit sa oras na yon, masama ang kalagayan ng chairman. Madalas siyang nahihirapan at nahihirapang mag-isip. Sinabi ng doktor na may terminal pancreatic cancer ang chairman.
Ang malupit na si Gonsu ay tanging nais lang ay mamatay ang ama upang magmana. Si Jongwon, matapos mailabas mula sa bilangguan, ay bumisita sa kanyang ama. Ang 4 na taon ng pagsasanay ay nakatulong sa kanya upang maging kalmado. Diretsahang sinabi ni Junso sa kanyang ama bago siya mamatay na kailangan itong pumili ng tagapagmana, dahil alam niyang may kalamangan siya sa kanyang kuya. Ngunit hindi sumuko si Jinwon. Sinabi niyang sa loob ng nakaraang 4 na taon, memorized na niya ang lahat ng mga ideya ng kanyang ama at kailangan niyang mapunta sa kanya ang Jangga. Sa kabilang banda, si Seroy ay nakipagkita kay Sua para sa isang hapunan, ngunit biglang tinawagan si Hojen kaya kailangan niyang magmadaling umalis. Pagdating niya doon, pinagalitan siya ni Hojen dahil sa pagiging tanga. Siya ang presidente ng IC ngunit nakikipag-date siya sa direktor ng isang kalabang kumpanya. Napag-alaman ni Hojen na si Jongwon ay pinalaya na mula sa bilangguan. Bukod pa rito, ilang buwan na lang ang natitira para mabuhay ang Chairman Jiang. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Seroy. Agad siyang tumawag sa telepono at kinausap si Chairman Jiang. Sinabi niya, hindi ko talaga nais na mamatay ka. Kailangan mong mabuhay upang makipagkumpetensya sa akin. Nakakatuwa na ang tanging tao na nais na magpatuloy ang buhay ng chairman ay si Seroy. Ang mga salitang ito ay nagpasaya kay Chairman Jiang. Pagkatapos nito, bumalik si Seroy sa kumpanya at nakita si Yiso na natutulog ng pagod sa lamesa. Agad na inalis ni Seroy ang kanyang jacket at isinuot ito sa kanya. Biglang nagising si Yiso at ramdam niya ang labis na kilig. Guluhan si Seroy sa kanyang nararamdaman. Kinabukasan, nagkaroon ng pulong ang lahat upang pag-usapan ang pamamana ng Jangga. Kung si Jongsu ang magiging chairman, magiging mapanganib ito para sa kanila, kaya kailangan nilang pigilan ito. Nakaisip si Yiso ng plano. Una, kailangang alisin si Gonsu bilang CEO, at siya ang ipapalit sa kanya dahil may mga shares din si Yiso. Perfecto ang plano at agad na sinang-ayunan nito ng lahat. Nang natira na lamang si Seroy at Yiso upang talakayin ang plano, biglang tinawagan ni Sua si Seroy at iniimbitahan siya sa isang hapunan, ngunit tinanggihan siya ni Seroy dahil abala siya. Nakita ito ni Yiso at nagbitaw ng mga salitang puno ng selos. Hindi inaasahan, si Seroy ay nainis at iginiit na hindi niya siya itinuturing na isang babae. Labis itong ikinalungkot ni Yiso. Nang makita niyang malungkot si Yiso, biglang nakaramdam ng guilt si Seroy, ngunit hindi ito inamin sa harap ni Yiso. Agad na naintindihan ni Yiso ang nangyari. Nang marinig ito, napatunayan na nagkakaroon na siya ng mga nararamdaman para kay Yiso. Sa kabilang banda, nalaman din ni Chairman Jiang ang plano ng grupo ni Seroy. Agad na nag-isip si Seroy ng paraan upang harapin ang naalis na direktor. Sa bahagi ni Yiso, araw-araw siyang pumunta upang makipagkita sa mga shareholders ng Jangga Group, inilaan niya ang lahat ng kanyang lakas upang kumbinsihin sila na pumanig sa kanya, at napansin ng mga shareholders kung gaano siya kahusay. Karamihan sa kanila ay talagang natuwa, ngunit dahil sa labis niyang pagtatrabaho, damyugo ang kanyang ilong habang nagtatrabaho si Yiso. Si Seroy naman ay pupuntang makipagkita kay Sua. Tinanong siya ni Sua kung gusto pa ba siya ni Seroy. Sa puntong yun, pumasok si Yiso at nakita ang dalawa. Labis siyang nadismaya kay Seroy at agad siyang umalis. Nais sana ni Seroy na habulin siya, ngunit sinadyang pinigilan siya ni Sua. Nang tumayo si Seroy upang habulin si Yiso, huli na. Malungkot na bumalik si Yiso sa kanyang ina. Kinabukasan, naganap ang shareholders meeting ng Jangga Group. Si Yiso ay may sakit ngunit patuloy na nagpakita ng lakas hanggang sa siya ay mawalan ng malay dahil sa sobrang pagod. Kaya't nagpatuloy ang meeting nang wala siya, at sa huli, tinanggihan ang kanyang appointment bilang CEO. Nanalo ang panig ng presidente, ngunit hindi alintana ito kay Seroy at dali-daling pumunta sa ospital upang bisitahin si Yiso. Agad siyang nag-isip ng plan B. Nakita na sobrang enthusiastic si Yiso, kaya sinabi ni Seroy sa kanya na magpahinga siya o baka siya pa ang mawalan ng trabaho. Pagkatapos niyang sabihin yon, umalis si Seroy. Nakita ito ni Sungkwan at agad siyang sinundan. Ang pagsabi niyang bulag pa rin siya tulad ni Sua ay isang pagkakamali. Ang mga salitang yon ay nagpaalala kay Seroy. Nang makita niya ang kwintas na gusto ni Yiso, agad siyang pumunta upang bilhin ito para sa kanya. Ngunit nang bumalik siya sa ospital, wala siyang lakas ng loob na ibigay ito kay Yiso, at tumayo lamang siya sa labas. Samantala, si Gunwon ay dumating upang makipagkita sa boss ng mafia. Ibinagsak niya ang isang backpack ng pera sa mesa upang mag-hire ng mga tao para saktan ang grupo ni Seroy. Ang grupo ni Seroy ay abala sa pagtanggap ng trabaho ni Yiso, at habang binubuksan niya ang drawer ng dokumento ni Yiso, aksidenteng nabasa niya ang buong diary nito, kasama ang larawan na iginuhit ni Yiso ng mukha niya. Unti-unti niyang naintindihan ang pagmamahal ni Yiso sa kanya. Bigla niyang naisip na mahal na rin niya ito. Agad na nagmamadali si Seroy papuntang ospital. Nagmaneho siya ng mabilis upang ipagtapat ang nararamdaman kay Yiso. Si Yiso naman sa ospital ay natuklasan ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Seroy. Natuwa siya dahil nalaman niyang may nararamdaman din si Seroy para sa kanya. Ngunit sa puntong yun, pumasok ang peking doktor at sinabi na oras na para sa injection.
Nang dumating si Seroy sa ospital, nakita niyang magulo ang kwarto. May nagpadala sa kanya ng larawan ni Iso na kinidnap at isang anonymous na mensahe na nagsasabing pumunta si Seroy mag-isa upang iligtas si Iso. Nagmaneho si Seroy ng mabilis, hinahanap ang kinaroroonan ni Iso. Nakita ni Gonsu na may mali at hinabol siya. Ilang sandali pagkatapos, dumating si Seroy sa itinakdang lugar sa kalsadang dumadaan sa kagubatan. Nakita ni Junsu na dumating din si Junwon, kaya agad niyang inisip ang paraan para pabagsakin ang kanyang nakababatang kapatid. Agad niyang inutusan ng isang sasakyan na magmadali at banggay ng kanyang kapatid. Nang makita ito ni Seroy, agad siyang tumakbo upang iligtas siya ngunit natamba siya pababa ng bundok. Habang malapit ng mamatay, bigla niyang naisip si Iso at nagsisi na hindi pa niya tinanggap ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Nang makita ito ni Junsu, mabilis siyang tumawag ng ambulansya. Ngunit, ipinadala pa rin ng kapatid ni Junwon ang isang tao upang patayin siya. Sa kabutihang palad, nagawang tawagan ni Gonsu si Sangkwan para ipaalam ito. Si Sangkwan, kasama ang iba, ay pinatumba si Gonsu at itinapon siya sa parehong lugar kung saan naroroon si Iso. Inisip ni Junwon na patay na si Seroy, kaya ipinadala pa rin niya ang isang tao upang tiyakin ito. Mabuti na lang at dumating ang team ng emergency ng mabilis, kaya agad nilang iniwan ang lugar. Dinala nila si Seroy sa ospital na nasa malubhang kalagayan, at napakabagsak ng kanyang buhay signs. Lahat ay labis na nag-aalala dahil hindi pa nila alam kung nasaan si Iso. Napansin ng dating pulis ang camera at agad niyang naisip na ito ay isang kidnapping. Nasa phone ni Seroy ang mga anonymous na mensahe, pero kung magsasabi sila sa pulis, baka mapahamak pa si Iso. Nagdesisyon si Sangkwan na siya na lang ang gumawa ng paraan at anako ang responsibilidad, habang si Junwon ay patuloy na pinapahirapan ang dalawa. Ipinagbabanta ni Junwon si Iso, na labis na ikinagalit ni Junsu. Nagkunwari si Iso na natatakot at miserable, ngunit pag-alis ni Junwon, agad siyang nagbalik loob at tinanggal ang mga gapos sa sarili. Samantala, nagpunta si Sangkwan sa boss na inarkila ni Junwon. Pinalo siya ng boss at nagmakaawa si Sangkwan, pakihinto na, pagkatapos ng 10 taon sa kulungan kasama si Seroy, hindi nila tinulungan kami, tapos binugbog pa nila ako. Kaya ginamit ni Sangkwan ang pagkakataon upang tawagan ang mga pulis. Habang abala si Iso na pinaghirapan tanggalin ang mga gapos, natapos din siya hanggang sa umaga. Mabilis niyang tinanggal ang mga gapos ni Gonsu upang magsanib puwersa sila at makalabas. Samantala, si Seroy ay nananatiling comatose. Sa kanyang panaginip, nakita ang ama at anak sa isang tulay na magdadala sa kanila sa kabilang buhay. Yamakap si Seroy ng emosyonal sa kanyang ama, ngunit sinabi niya na sobrang utang na loob siya kay Iso, kaya hindi pa siya pwedeng umalis. Pagkatapos niyang sabihin ito, umatras si Seroy mula sa tulay, at biglang nagising si Seroy. Ang malakas na pagnanasa niyang mabuhay ang naghatak sa kanya mula sa kamatayan. Umiiyak si Seroy ng matagal. Ang mapaghiwalay mula sa kanyang ama ay talagang masakit. Mahirap ipaliwanag ang nararamdaman. Sa parehong oras, tumatawag din si Gonwon sa kanyang ama, ngunit kabaligtaran ng nangyari kay Seroy, patuloy niyang sinisisi ang kanyang ama. Sinabi niyang lahat ng ito ay dahil sa kanyang ama, kaya wala na siyang daang balik. Ginawa niya ito para maghiganti sa mga ginawa ng kanyang ama sa kanya 5 taon na ang nakakaraan, at sabay niyang nais na saktan ang taong dahilan ng paghihiwalay nilang mag-ama. Madali niyang sinabi ang lokasyon kung saan niya tinago ang dalawa at hinamon ang kanyang ama na dumaan, napapakawalan niya ang mga bihag. Halos mag-collapse si Chairman Jiang matapos marinig ito. Isang uri ng karma para sa mga tinuro niya sa kanyang anak. Pagkatapos magsalita, bumalik si Gonwon sa lugar na pinaglagayan niya sa mga hostage. Biglang inambush ni Junsu si Junwon at pinaghampas siya. Gusto sanang patagilid ni Iso, ngunit pinigilan siya ni Junsu. Kaya naman, nagdesisyon na lang silang umalis at tumakas. Tumakbo sila palabas at naghanap ng sasakyan upang makatakas, ngunit bago pa sila makatakbo, ipinakita ng mga gangster ang kanilang mga headlights upang harangan sila. Lumitaw ang boss at si Junwon, at pinalibutan ang dalawa. Samantala, si Seroy ay gumising at agad na nagdesisyon na iligtas si Iso. Nakita ito ni Sua at pinigilan siya, ngunit sinabi ni Seroy na mahal na niya si Iso. Matapos niyang sabihin ito, nagpasya siyang pumunta upang iligtas si Iso, kahit na alam niyang maaari siyang mamatay. Pagkatapos ng ilang sandali, natanggap ni Seroy ang balita na alam na ni Chairman Jiang kung nasaan si Iso. Agad niyang pinuntahan ang bahay ni Chairman Jiang, kahit na sugatan. Pinilit ni Seroy na i-report sa pulisya si Chairman Jiang kung hindi siya magsasalita kung nasaan ang mga bihag. Ngunit, hindi basta-basta tinatabla ng pagbabanta ang matandang lalaki. Pinilit ni Chairman Jiang na magpatira pa si Seroy kapalit ng buhay ni Iso. Ayaw magpatira pa ni Seroy at mas pinili niyang mamatay kaysa magbigay ng dangal, ngunit para kay Iso, isinakripisyo niya ang lahat ng kanyang pride at lumuhad. Nakita ito ng matandang lalaki at tumawa ng malakas. Sa huli, natupad ang pinakamalaking hiling ni Seroy, ngunit bilang kapalit, ipinagpalit niya ang kanyang anak at isinulat ang lokasyon sa papel.
Nang makita ito ni Seroy, tumayo siya at ipinahayag na hindi na siya kalaban. Sinabi niyang ang taong nagbenta ng anak kapalit ng pagpapaluhod ng kalaban ay isang kasuklam-suklam na tao. Hindi na siya karapat-dapat na maging kalaban. Matapos niyang sabihin ito, kinuha ni Seroy ang address at iniwan ang matandang lalaki na galit na galit. Samantala, ang mga gangster ay pinalibutan at naghahanda upang patayin ang dalawa. Tumakbo si Yiso at kinuha ang pala, habang si Junsu naman ay kumuha ng bakal na panghampas. Nagbilang si Yiso ng 3 at nagtakda upang lumaban, ngunit nang matapos siyang magbilang, iniwan niya ang pala at tumakbo palayo, iniiwan si Junsu upang pigilan sila. Ginamit ni Junsu ang natitirang lakas upang pigilan ang mga gangster, ngunit habang papatapos na siyang patumbahin ng boss, pinigilan siya ni Junwon. May natira pang konsensya sa kanya kaya hindi niya pinayagan na masaktan ang kapatid. Sumakay sila sa kotse at tinulungan si Yiso na tumakbo. Nang malapit ng mabangga ng kotse nila, mabilis na tumakbo si Yiso sa bukirin. Pinahabol ng boss ang dalawang junior niya habang sila at si Junwon ay nagmaneho upang harangin ang daan. Tumakbo si Yiso patungo sa daan habang paparating ang kotse. Sa oras na yun, dumating si Seroy. Pinaandar niya ang sasakyan at tinulungan si Yiso sa pamamagitan ng pagmamadali at pagtama sa kotse ng mga kalaban. Mas maganda ang kotse ni Seroy, kaya pareho silang nakaligtas. Tumakbo si Yiso at masayang niyakap si Seroy. Habang paparating si Junwon at ang boss, nakiusap si Seroy na sana ay umatras ang boss para sa kanilang nakaraang pagsasama sa kulungan. Ngunit hindi inisip ng boss ang kanyang pakiusap. Nakita ito ni Sangkwon, kaya nagpasya siyang manatili at harangan ang daan, at pinili niyang gamitin ang lahat ng lakas upang mabilis na talunin ang mga kalaban, iniwan lamang ang boss para makipaglaban ng matindi. Sumakay si Junwon sa kotse upang habulin si Seroy. Pagkatapos nilang tumakbo ng ilang sandali, nahirapan si Seroy at hindi na makatakbo. Tumigil siya at mabilis na nagsabi ng "I love you, Yiso." Habang magkasama silang niyayakap sa gitna ng kalsada, pinabilis ni Junwon ang kotse upang sagasaan sila. Nagalit si Seroy, kumuha ng isang bato, at ibinato ito diretso sa windshield, na naging dahilan para ito ay huminto. Sinabi ni Seroy kay Yiso na magtuloy na at mag-report sa pulis, at siya mismo ay mananatili upang makipaglaban kay Junwon. Matapos ang 4 na taon ng pagsasanay sa kulungan, iba na si Seroy ngayon. Pagod na siya matapos ang insidente, kaya pinagtulungan siya at binugbog ng Junwon. Tinalo naman ni Sangkwon ang boss at ang mga junior nito, ngunit dahil sa kabutihang loob ni Sangkwon, pinatawad niya ang buhay ng boss, umaasang magiging mabuti pa rin ito. Akala ni Seroy ay mamamatay na siya, ngunit ang pag-iisip ng pagliligtas kay Yiso ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo ulit si Seroy, at pati si Junwon ay humanga sa kanya. Ginamit ni Seroy ang lahat ng lakas niya upang talunin si Junwon, ngunit siya rin ay bumagsak dahil sa pagkapagod. Pagkatapos, bumalik si Yiso kasama ang mga pulis, at nagyakapan ang dalawa ng masaya. Kinabukasan, isinumbong ni Suha ang lahat ng ebidensya ng mga krimen ng Janga sa mga pulis. Agad na ni-raid ang bahay ni Chairman Jiang at nagsimula ang investigasyon. Inimbestigahan ng buong grupo para sa embezzlement at bribery. Nais ni Chairman Jiang na aminin lahat ng kasalanan dahil malapit na siyang mamatay, ngunit sinabi ng sekretarya na gusto ng mga partner na i-cancel ang kontrata. Dahil dito, napilitang ibenta ang kumpanya dahil sa bankruptcy. Nang marinig ito ni Chairman Jiang, siya'y napag-alaman na mawawala na lahat, kaya't humingi siya ng tulong ngunit hindi ito nakuha. Ngayon ay napagtanto na ni Chairman Jiang na tanging si Seroy na lang ang makakapagligtas sa kanya. Si Junwon naman ay nabilanggo dahil sa mga paratang ng hindi matagumpay na pagdakip at pagpatay, kaya't siya'y may criminal record at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Samantala, nagising si Seroy sa ospital. Ang unang ginawa niya ay niyakap ang taong minamahal niya, ngunit galit na galit ang nanay ni So nang malaman ng lahat, kaya't pinagsabihan si Seroy sa ospital. Hindi inaasahan, sumagot si Seroy ng "I'm sorry" na ikinatuwa ng nanay ni Yiso, at ikinagalak din ni Yiso. Masaya silang umalis sa ospital upang magtulungan pa uwi, ngunit pagdating nila sa restaurant, nakita nila na dumaan si President Jiang upang kumain sa kanila. Pumunta si Seroy sa kusina at siya mismo ang naghanda ng pagkain at inimbitahan si President Jiang na mag-enjoy sa pagkain. Ang lasa ng pagkain ay labis na nakapagbago ng pananaw ni President Jiang tungkol sa kakayahan ni Seroy. Pagkatapos, inannounce ni Seroy na papagsamahin niya ang Janga sa kanyang kumpanya at aalisin na ang pangalang Janga ng permanente. Dahil dito, si President Jiang na may malungkot na mukha ay tumayo, biglang lumuhad at taos-pusong humingi ng tawad kay Seroy. Ginawa niya ang masasamang gawain sa buong buhay niya, ngunit sa huling sandali, nagbago siya. Hiningi niyang patawarin siya ni Seroy, at pagkatapos ay yumuko siya sa sahig. Nais noon ni Seroy na lumuhad si Chairman Jiang, ngunit ngayon na nangyari na ang matagal niyang ninanais ay hindi siya natuwa. Sa halip, naapektuhan siya at pinatawad siya sa lahat, ngunit itinuloy pa rin ang pagsasanib ng kanilang mga kumpanya.
Si Chairman Jiang, na nagsimula ng negosyo mula sa walang-wala, at nakapagtayo ng malaking korporasyon, ay sa huli ay nawalan ng lahat dahil wala siyang malasakit sa iba. Nang sumunod na araw, idinaos ang pagpupulong para isama ang Jiang sa kumpanya ni Seiroy. Si Seiroy ay natural na nahirang bilang presidente at nakamtan ang buong suporta ng mga shareholders. Si Jiangso, na humanga sa kabutihang loob ni Seiroy, ay mas nirerespeto siya at nagbago ng landas ng kanyang buhay. Tinanggal na niya ang mga ambisyon at nagpasimula ng bagong buhay. Mula sa pagiging isang binata na walang-wala sa buhay, nagdusa sa pagkamatay ng kanyang ama at pagkawala ng lahat habang siya ay nakakulong. Ngunit dahil sa mabuting puso at matibay na kalooban, nakuha ni Seiroy ang lahat ng kaligayahan at yaman sa dulo. Si Seiroy at Yiso ay nagpunta magkasama at sa huli ay nagkaroon siya ng sapat na lakas ng loob upang hawakan ang kamay ni Yiso. Binigyan niya ito ng isang masigasig na halik. Magkasama nilang tinamasa ang isang masayang buhay. Dito natatapos ang pelikula. Maraming salamat po sa panunood. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.